Kabanata 6721. Sa ikatlong antas ng bundok, winagiway ni Lin Xuan ang kanyang kamay at sinalo ang espada ni Xingzi. Ang Xingzi sword ay naging rune at lumipad sa kanyang katawan. Naramdaman ni Lin Xuan na tila mas mabilis ang kanyang bilis. Kakatapos ko lang makuha ang Xingzi sword. Kung maabot niya ang mahusay na tagumpay, siya ay magiging tulad ng Dragon Girl, lumilipad sa kawalan at lumalampas sa kalawakan. Sa oras na iyon, walang makakahabol sa kanyang bilis. Sa pag-iisip nito, nagtanong si Lin Xuan, "Senyor, gaano katagal bago ko maabot ang bilis na tulad mo?" Ang Dragon Girl ay nag-isip sandali at sinabi, "Mayroon kang mahusay na talento at itinuturing na top-notch, kaya ang oras ay hindi dapat masyadong mahaba, mga 10 milyong taon lamang." Ano? Nang marinig ito, halos lumuwa ang mga mata ni Lin Xuan sa kanyang ulo. Hindi nagtagal, 10 milyong taon. Hindi pa nagtagal, halos naging buhay na fossil. "Senyor, posible bang 10 million years ka nang nagsasanay?" Hindi masyadong naniniwala si Lin Xuan. Sabi ng Dragon Girl, "Syempre hindi. Bilang mga tagapag-alaga, maaari nating direktang gamitin ang kapangyarihang ito. Ngunit hindi mo magagawa. Paano kung pumasok ka at maging tagapag-alaga?" Mabilis na umiling si Lin Xuan. Biruin mo, ayaw niyang makulong dito ng tuluyan. Gayunpaman, ang 10 milyong taon ay talagang masyadong mahaba. Ang karakter ng linya ay 10 milyong taon, at ang iba pang dalawang ron ay malamang na hindi gaanong naiiba. Bukod dito, ginawa ito ng buong lakas ko. Kung napagtanto ito ni Lin Xuan ng hiwalay, maaaring mas tumagal ito. May nag-practice na ba ng 9 Merit Ian's Divine Sword dati? Kung ito ay ganap na isabuhay, ilang taon ang aabutin? 10-10 milyon. Daan-daang milyong taon. Hindi niya ito maisip. Sinulyapan siya ng Dragon Girl at sinabing, "Boy, makontento ka lang. Alam mo ba, ang mga taong nasa ilalim ng mga Diyos ng lupain ay hindi man lang kwalipikadong hamanin ang isang walang katulad na mahiwagang kapangyarihan tulad ng 9 Merit Ian's Divine Sword. Ikaw yan, kaya mong lumaban ng lampas sa level, kaya pwede kang pumasok. Kung hindi, hindi ka magkakaroon ng anumang pagkakataon." Bukod dito, ang mga Diyos ng lupain na may 3 walang kamatayang enerhiya ay kwalipikado lamang na magsimula. Noong nakaraan, sa aming Taisho Shenlang clan, tanging ang may 4 o kahit 5 immortal na enerhiya lamang ang maaaring magsanay ng 9 Merit Ian's Divine Sword. Siyempre, ang bilis ng kanilang paglilinang ay magiging mas mabilis, ngunit ito ay karaniwang nasa 6 hanggang 8 milyong taon. Super Emperor ka, pero in 10 million years, minamaliit na kita. Natigilan si Lin Xuan matapos itong marinig. Ang Taisho Shenlang clan ay isang makapangyarihang tao na may 5 immortal na enerhiya. Anong level yan? Ang angka ng Taisho Shenlang, na may ganoong kalakas na tao, sa wakas ay nawala. Paano ang kalaban? Hindi ito magiging immortal, kaya gawin natin ito. Hindi niya alam. Gusto niyang magtanong, pero sa huli ay natahimik din ang Dragon Girl. Ito ay isang malungkot na nakaraan na ayaw na niyang banggitin muli. Hindi sumuko si Lin Xuan, sinabi niya, "Senyor, hindi ba may mabilis na paraan?" "Mayroon." Sa pagkakataong ito, tumango ang Dragon Girl. Nagulat ito kay Lin Xuan. Casual na nagtanong si Lin Xuan, dahil alam niya na walang katulad na mahiwagang kapangyarihan, paano magkakaroon ng mabilisang pag-aayos. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na mayroon talaga. Ano ito? Tuwang-tuwa si Lin Xuan. Sabi ng Dragon Girl, ang pag-iniksyon ng malaking halaga ng Dragon Power ng sabay-sabay ay magkakaroon ng tiyak na pagkakataon na pasiglahin ang kapangyarihan ng 9 Merit Ian's Divine Sword. Gayunpaman, ang posibilidad ay napakababa. Gayunpaman, sa sandaling matagumpay, kahit na ito ay hindi kasing ganda ng Docheng, ang epekto ng kapangyarihan ay napakahusay pa rin. Kung nais mong mabilis na makabisado ang kapangyarihang ito, ang pamamaraang ito ay kasalukuyang pinakaangkop para sa iyo. Gayunpaman, paano makakuha ng malaking halaga ng kapangyarihan ng dragon? Bahala ka. Nagulat din si Lin Xuan matapos marinig ito, may ganoong paraan. Hindi ko lang alam kung gaano kababa ang posibilidad. Kapag may time siya in the future, kailangan talaga niyang subukan. Dahil ang kapangyarihan na kinakatawan ng 9 Merit Ian's Divine Sword ay talagang nakakatakot. Napaka-misteryoso. Kapag nagamit na ito,
Tiyak na magkakaroon ito ng hindi inaasahang epekto, at maaari itong magdulot ng malubhang pinsala sa kabilang panig. Huminga ng malalim, handa nang umalis si Lin Zuan. Naghahanda siyang pumunta sa ikalimang bundok. Gusto niyang makuha ang huling lakas. Para sa iba pang pang-apat na antas ng bundok, nagtanong din si Lin Zuan tungkol dito at napunta sa mundo ng Taishu. Gayunpaman, hindi makapasok ngayon si Lin Zuan. Tanging ang Taisho Shenlong clan lang ang maaaring makapasok doon. Mamaya na lang daw tayo makakahanap ng solusyon. Binata, tandaan mo ang iyong ipinangako noon, nandito ako naghihintay sa iyo. Pagkatapos magsalita ng Dragon Girl, tumalikod na siya at umalis. Huwag mag-alala, Senyor, hindi ko ito makakalimutan. Si Lin Zuan ay umakyat sa langit at lumipad patungo sa ikalimang antas ng bundok. Kasabay nito, ang mga taong nasa labas ay umuungal, "Boy! Maglakas loob ka! Tumigil sandali." Sunod-sunod din silang lumipad sa ikalimang antas ng bundok, kailangan din nilang maghanda para makipag-usap sa mga tao sa loob. Tingnan mo kung mapapalitan mo ito ng kapangyarihan sa loob. Tumangging sumuko ang dalawang panig, at malapit nang sumiklab ang digmaan. Gayunpaman, sa oras na ito, isang matandang tinig ang nagmula sa pagitan ng langit at lupa. Ang tinig na ito ay napakahusay. Sa sandaling lumitaw ito, gumuho ang mundo. "Stupid waste, you people are so useless. Ang tagal mong walang lakas. Parang ako lang ang makakapulot nito." Nang dumating ang boses na ito, namamanhid ang anit ng lahat sa sandaling ito. Hindi mabilang na mga tao ang lahat ay lumuhod sa lupa, at ang mga katawan ng mga Diyos ng lupain ay nanginginig din. Ang mga Diyos ng lupa sa Qin Guangcheng ay huminto kaagad, tumingala sila sa langit, puno ng takot ang kanilang mga mukha. Maraming tao ang lumuhod sa isang tuhod, walang kamatayan. "Patawarin mo ako." Tama, ang boses na ito ay nagmula sa Immortal ni Qin Guangcheng. Ang Immortal ay naghihintay para sa kapangyarihan ng Wu Shangshan, ngunit pagkaraan ng napakatagal na panahon at binigyan ng napakaraming pagkakataon. Nabigo si Qin Guangcheng kahit isang beses. Sa halip, ang unang apat na kapangyarihan ay nakuha ni Lin Zuan at Dark Red Dragon ayon sa pagkakabanggit. Walang kamatayan, ganap na galit. Ang mga taong iyon mula sa Dragon Clan ay mayroon ding manhid na anit. Patuloy silang umatras, at maging ang ilang Diyos ng lupa ay may mga bitik sa kanilang mga katawan. Nakakatakot talaga ang kapangyarihang ito. Sa langit, lumitaw ang isang nakakatakot na palad. Ito ay isang ilusyon na malaking palad, natamba siya at direktang humawak patungo sa ikalimang bundok. Maglakas loob ka. Sa mundo ng Taisho Shenlong, si Mo Tian ay umungal ng baliw. Dati, sobrang depressed siya. Ang Dragon Girl na ito ay talagang sumang-ayon sa mga kondisyon ni Lin Zuan at hinayaan siyang makuha ang Xingzi Sword. Sa sobrang galit niya halos samuka siya ng dugo. Gayunpaman, hindi siya kwalipikadong utusan ng Dragon Girl, kaya napatalon lamang siya sa galit. Lalo siyang nagalit sa nangyari ngayon. Muling tumama ang immortalidad. Sa tingin mo ba sila, ang Taisho Shenlong Clan, ay madaling mabuli? Ang Immortal ay hindi kwalipikadong pumasok upang hamanin, at hindi rin siya kwalipikadong tumanggap ng mana ng Nine Merit Ian's Divine Sword. Kaya sa pagkakataong ito, talagang nakinig si Wu Shangshan sa utos ni Mo Tian. Ang 5-layered na bundok ay sumabog na may labis na kakilakilabot na liwanag, direktang umatake sa ilusyon na malaking palad sa kalangitan. Nagkabanggaan ang dalawa, sirang langit at lupa. Ang malaking pagkagambala. Ang nakakatakot na aura ay kayang sirain ang lahat. Ang mga tao sa paligid niya ay umaatres na parang baliw. Mabilis na tumakas. Ang mga Diyos ng lupa na ito ay pinatalsik din ng puwersang ito, nagsusuka ng dugo. Ang mga mag-aaral ni Lin Zuan ay lumiit din ng husto, at siya ay umindayog at mabilis na umiwas. Gayunpaman, masyadong malapit ang ikalimang bundok na sinasandalan niya noon. Binalot siya ng kapangyarihan ng dalawa. Ang kanyang anyo ay nilamon ng aura ng pagkawasak. "Hindi, bata, tumakbo ka kaagad." Nang makita ng Dark Red Dragon ang eksenang ito, agad na namula ang kanyang mga mata. Kung matatamaan si Lin Zuan, gaano man kalakas si Lin Zuan, hindi niya ito mapipigilan. Ito ay walang kamatayang kapangyarihan. Nagkaroon ng isang kakilakilabot na dagandong sa kalangitan, at ang buong mundo ay gumuho,
na parang lahat ng bagay sa mundo ay mawawasak. Lahat ay tumakbo na parang baliw, ang kapangyarihang ito ay nalampasan sila. Kahit na ang mga Diyos ng lupa ay may manhid na anit. Ang katawan na dahan-daang tumakas ay naputol, at agad na naging mga buto, at napunta sa impyerno. At si Lin Zuan ay nilamon ng gayong nakakatakot na puwersa. Nang makita ng lahat ang eksenang ito, lahat sila ay desperado. Ang mga mata ng mga taong dragon ay pula. Sa kabilang banda, ang mga tao sa Chinmen City ay umiling din at bumantong hininga. Ang batang ito ay talagang namatay sa mga kamay ng immortalidad sa huli. Sapat na iyon para ipagmalaki. Sayang nga lang at hindi nila makuha ang mga kayamanan at trumpo na mayroon siya. Matapos mabalot si Lin Zuan ng mahiwagang kapangyarihang ito, ang kanyang mga mag-aaral ay lumiit ng husto. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig, at ang kanyang nine-yang divine dragon na katawan ay patuloy na nanginginig. Parang nabali ang kanyang mga buto. Masyadong malakas. Napakalakas nito na halos hindi niya maisip. Sabi ni Dolong, "Boy, huwag kang lumaban ng pilit. Sa iyong kasalukuyang lakas, hindi mo kayang labanan kahit na gamitin mo ng buong lakas si Dolong Sword Soul. Mabilis na magtago. Gamitin ang paraan na kasasabi lang ng Dragon Girl, ibigay ang lahat ng kapangyarihan ng Long Dao sa Xingzi Sword at tingnan kung maaari mong kunin ang kapangyarihan ng Xingzi Sword." Tumango si Lin Zuan, iyon lang ang kaya niyang gawin. Sa sumunod na sandali, galit siyang umungol, at ang aura ng Dragon Dao sa kanyang katawan ay patuloy na namumuo, lahat ay ibinigay sa Xingzi Sword. Hindi sapat. Sa isang kisap mata, 3 beses siyang nag-inject ng kapangyarihan, ngunit hindi man lang nag-react ang mga karakter. Dahil dito, naging pangit si Lin Zuan. Sinabi rin ng Dragon Girl dati na ang posibilidad ng pamamaraang ito ay medyo maliit. "Put my power into it," sabi ni Dolong. Ginamit ni Lin Zuan ang kapangyarihan ng Great Dragon Sword Soul. Ang Great Dragon Sword Soul ay orihinal na nagtataglay ng nakakatakot na kapangyarihan ng dragon, ngunit ngayon ay tumagos ito sa Xingzi Sword. Sa isang kisap mata, 9 na beses na akong pumasok, pero wala pa ring epekto. Halos desperado na si Lin Zuan, at handa siyang ipaglaban ang kanyang buhay. Ngunit sa ika-12 na pagkakataon, ang Xingzi Sword ay biglang nagliwanag at naging isang sword energy, na sumasakop kay Lin Zuan. Ang bilis ni Lin Zuan ay biglang tumaas. Sa susunod na sandali, nawala ito sa kawalan. Ang nakakatakot na dagandong ay umaalingaw-ngaw pa rin sa kalangitan. Ito ang salungatan sa pagitan ng kapangyarihan ni Taisho Shenlong at ng walang kamatayang kapangyarihan ni Qin Guangcheng. Umatras. Pagkatapos ng isang suntok, gumuho ang langit at nabasag ang lupa. Mabilis na umatras si Wu Shangshan at muling pumasok sa mundo ng Taishu. Ang malaking kamay na walang laman ay nanumpa na hindi susuko, at mabilis na hinabol ito, sinusubukang pigilan ito. Gayunpaman, ang mundo ng Taisho ay lubhang mahiwaga. Sinabi rin ni Mo Tian, "Gusto mo ba talagang ganap na kumilos? Ngayon ka lang nagising. Gaano kalakas ang kapangyarihan mo? Bagamat hindi ako ang iyong kalaban, kung gusto mong salakayin ang Taisho World, hindi ka papansinin ang kapangyarihan ng Taisho Shenlong World." Sa panahong iyon, mahirap sabihin kung sino ang magdurusa. Nguso. Malamig na umungol ang malaking kamay ng kawalan. Ito ay binaril ng walang katapusang kapangyarihan. Pagtama sa mundo ng Taisho Shenlong. Sa sumunod na sandali, umalangaw-ngaw ang dagandong ng 10,000 dragons, at isang napaka-nakakatakot na aura ang sumabog sa mundo ng Taisho Shenlong. Nilabanan niya ang malaking palad ng kawalan. Para bang isang sinaunang larangan ng digmaan ang nagbukas. Napuno ng hangin ang napakalaking kapangyarihan ng pakikipaglaban ng dragon. Isang dragon formation ang lumitaw. Sa sandaling lumitaw ang Dragon Dao formation, tumawid ito sa kaparangan na may walang katulad na layunin ng pagpatay. Nang makita ang eksenang ito, ang ilusyonaryong malaking palad ay nagsimulang bahagyang manginig. Siya exclaimed, "Peerless Divine Formation. Unexpectedly, may backup plan pa pala ako. Hahayaan na kita this time." Ang mapanlinlang na malaking palad ay unti-unting naglaho sa pagitan ng langit at lupa. Nakahinga ng maluwag ang lahat, ligtas ba ito? Napakahusay. Nagsaya ang mga taong iyon mula sa Dragon Clan. Hinarang ito ni Taisho Shenlong.
Sa kabilang panig, ang malalakas na lalaking ito sa Qin Guangcheng ay may pangit na mukha. Ang immortalidad, nabigo din. Sabi ng ninuno ng dakilang ilang, immortal kakagising ko lang at hindi pa naibabalik ang lakas ko. Hihintayin kong makabawi ang immortal na lakas pagkaraan ng ilang sandali. Madaling sirain ang Dragon Clan. Maghintay ka lang, babalik ang immortalidad. Sunod-sunod na tumanggo ang ibang tao, at sabay-sabay silang tumingin sa 4 na linggo. Hanapin ang alinman sa mga labi ng batang iyon. Hanggang ngayon, iniisip pa rin nila si Lin Zuan. Lumipad sila sa langit at nagsimulang maghanap. Sa kabilang banda, lumipad din ang madilim na pulang dragon, ang kanyang mga mata ay pula. Damn boy, hindi ka mamamatay ng ganito. Sa ganito katagal na buhay, dapat buhay ka pa diba? Lumabas ka dali at tigilan mo na ako. Ang madilim na pulang dragon ay nagbukas ng ilang mga mata ng porma sayon at nagsimulang maghanap ng galit na galit. Hindi siya naniniwala na namatay si Lin Zuan ng ganito. Kahit na ito ay walang kamatayang kapangyarihan, ano? Maraming trump card si Lin Zuan. Pagkatapos maghanap sa paligid, hindi nila mahanap si Lin Zuan. Nababaliw na ang maitim na pulang dragon. Kinuha niya ang transmission talisman at naghanda na ipadala ang transmission kay Lin Zuan. Sa kabilang panig, ilang Diyos ng lupain sa Qin Guangcheng ang nagalit din. Damn it, walang naiwan. Damn it, masyadong inutil ang batang ito. Panatilihin man lang ang kapangyarihan ng mga bundok na iyon. Ang Crimson-Blooded Patriarch ay nakatitig sa Dark Red Dragon, at sinabi niya, nakalimutan mo na ba? Eto pa isa. Nakuha ng dragon na ito ang kapangyarihan ng ika-4 na langit, winasak siya, at inagaw ang manang ito. Saglit, ilang mga Diyos ng lupa ang tumingin sa madilim na pulang dragon, na may nakamamatay na hangarin sa kanilang mga mata. Nagulat ang Dark Red Dragon, at mabilis siyang napaatras. Gumawa siya ng isang kakila-kilabot na porma sayon at pinalibutan siya ng 4 na linggo. Gumawa ng aksyon. Biglang kumilos si Moon Demon Fairy. Sa kalangitan, lumitaw ang mahiwagang buwan, pininturahan sa isang sheet ng liwanag ng buwan, at nahulog. Ang madilim na pulang dragon ay gumamit ng mga porma sayon upang labanan. Gayunpaman, sa oras na ito, kumilos din ang ninuno ng Great Wilderness, ipinalakpak niya ang kanyang palad at nagpinta ng isang desyerto na palasyo, na nahulog sa hangin. Ang suntok na ito ay naging dahilan upang patuloy na masira ang porma sayon ng Dark Red Dragon. Walang paraan, ang ninuno ng dawang ay masyadong malakas, at ang madilim na pulang dragon ay hindi pa niya kalaban. Mabilis siyang nag-ipon ng space formation, nag-teleport palayo, at umiwas sa suntok. Napakapangit ng ekspresyon ng Dark Red Dragon. Ang ninuno ng dawang ay nanunuya, napakalakas na pagkakamit ng porma sayon. Nakakagulat talaga na nakaligtas siya sa mga kamay ko. Gusto ko ang mana ng porma sayon na ito. Muling kumilos ang ninuno ng Great Wilderness. Sa kabilang panig, sunod-sunod ding kumilos ang ilang Diyos ng lupa. Nang makitang malapit ng mahulog ang Dark Red Dragon. Sa sandaling ito, isang mahinang boses ang nagmula sa kawalan. Hinahanap mo ba ako? Nang marinig ito, natigilan ang mga tao sa langit. Sumimangot ang ilang Diyos sa lupa, napakapamilyar ng boses na ito. Bulalas ng maitim na pulang dragon, bata, alam kong hindi ka mamamatay ng ganoon kadali. Hahaha, napakasaya niya talaga. Masasabi niyang boses iyon ni Lin Zuan. Lumingon din si Sheer Sword Immortal at ang iba pa, at sa sumunod na sandali ay napabulala sila, ikaw pala. Hindi ka patay. Nakita nila ang isang gwapong lalaki na naglalakad palabas ng kawalan, nakatayo doon na hindi nasaktan. Ito ay imposible, bakit hindi ka nasugatan? Nabulag silang lahat. Ang hitsura ni Lin Zuan ay nagulat sa mga Diyos ng lupain. Tuwang-tuwa sila, sa wakas ay makakakilos na sila muli sa batang ito. Gayunpaman, nang makita nilang hindi nasaktan si Lin Zuan, natigilan sila. Hindi sila makapaniwala. Hindi ka panipaniwala na nakaligtas ang kabilang partido, ngunit hindi makatuwiran na ang kabilang partido ay hindi nasaktan. Ito ay mas panaginip kaysa sa isang panaginip. Alam mo, iyon ay walang kamatayang kapangyarihan. Kahit na marami sa kanila ang magkakasama, hindi nila ito kayang labanan. Paano makakalaban ang batang ito? Inaamin nila na makapangyarihan si Lin Zuan,
ngunit gaano ka man kalakas, isa ka lang Super Emperor. Kahit gaano karaming mga card ang mayroon ka, hindi ka maaaring maging mas malakas. Ang kabilang partido ay tiyak na hindi isang walang kamatayang kalaban. Paano makakaligtas ang kabilang partido? Masyadong maganda ang swerte ng batang ito. Ang Diyos ng Desolation ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Mali, ang swerte natin. Ang pulang dugong patriarch ay nanunuya, siya ay buhay, at maaari nating agawin ang lahat ng mga kayamanan mula sa kanya. Lumapit sila at tinitigan si Lin Xuan, ibigay ang iyong mga gamit ng masunurin at bibigyan kita ng masayang kamatayan. Magsanib puwersa. Sumugod ang madilim na pulang banal na dragon, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Ikanaway niya ang kanyang mga kuko ng dragon, at ang mga porma sayon sa paligid ay patuloy na umuusbong. Sa isang kisap mata, daan-daang porma sayon ang lumitaw sa paligid niya. May mga nakakatakot na defensive formations, auxiliary formations, at mas marami pang pagpatay na formations. Galit talaga siya. Kung sinubukan ng mga taong ito na magsanib puwersa para patayin siya noon, tiyak na ibabalik niya ito. Mula sa likuran, ang mga miyembro ng Dragon Clan ay lumabas din, ang kanilang mga ekspresyon ay malamig, dapat kang umalis ng mabilis at tumigil sa pagtakbo ng ligaw sa mundo ng dragon. Kayong mga sobrang bobo, kung naghahanap kayo ng kamatayan, diretsyong sisirain ko kayo. Malamig na bamantong hininga si Ancestor Dawang at humakbang pasulong. Isang lubhang nakakatakot na kapangyarihan ang lumitaw, at ang buong mundo ng dragon ay yumanig ng husto. Sa ibaba, hindi mabilang na mga bundok ang bitik. Naramdaman ng mga taong iyon mula sa Dragon Clan na namamanhid ang kanilang mga anit, masyado silang malakas. Ito ay isang malakas na tao sa gitnang yugto ng Immortal 3. Ang isang tao ay sapat na upang magdulot ng banta sa kanilang buong mundo ng dragon. Sa kabilang panig, ang pinuno ng Crimson Blood Clan ay nginisyon din. Dati, biglang kumilos si Immortal kaya maraming tao ang napahamak. At lahat ng mga nahulog na linya ng dugo ng mga taong ito ay lihim niyang hinigop. Kaya naman, marami na siyang nakarecover sa mga pinsalang natamo niya noon. Kasabay ng henyo na kayamanan sa kanyang kamay, ang kanyang kasalukuyang lakas ay nakabawi sa 80%. Higit na nakahihigit sa ibang mga Diyos ng lupain. Pagkalabas niya, inilabas din niya ang kanyang kapangyarihan at kumikinang sa dagat ng dugo. Hindi maganda. Ang mga ekspresyon sa mukha ng mga tao ng Dragon Clan ay sobrang pangit, isa pang master sa gitnang yugto ng Third Immortal Stage. Kung magsanib puwersa ang 2 taong ito, kaya nilang talunin ang lahat. Hindi banggitin na bukod sa 2 taong ito, may ilan pang mga Diyos sa lupa. Nakaka-crush lang. Hindi sila kalaban. Anong gagawin? Napatingin ang lahat kay Lin Xuan. Sabi ni Ancestor Bailong, kung hindi, ipagtanggol natin ang ating sarili. Umiling si Lin Xuan at sinabing, hindi, ang pinakamahusay na depensa ay ang pag-atake. Kung gusto niyang lumaban, lalaban siya. Si Lin Xuan ay humakbang pasulong, ang enerhiya ng espada sa kanyang katawan ay sumabog, at nagpakawala siya ng nakakatakot na dagandong ng dragon. Ang walang kamatayang killing sword, na nakaturo pasulong. Napapaligiran ng enerhiya ng Dragon Sword, si Lin Xuan ay parang walang katulad na Diyos ng espada. Malamig niyang sinabi, lahat, sumama ka sa akin para lumaban. Napakalakas ng kapangyarihan ng dragon. Nagulat ang mga tao sa paligid. Si Lin Xuan ay kumonsumo ng maraming kapangyarihan ng dragon daw noon, ngunit ito ang Dragon World, at ang pinakakailangan dito ay ang kapangyarihan ng Dragon daw. Sa makatuwid, pagkatapos gamitin ni Lin Xuan ang Xing Ziju at umalis, agad siyang nagtago sa kawalan at nagsimulang sumipsip ng kapangyarihan ng Dragon daw mula sa Dragon World. Nabawi na niya ang Dragon Power na naubos niya noon. Digmaan. Ang pinuno ng Tyrant Dragon Clan ay lumabas din, at ang iba pang mga Dragon Clan ay umungal na may dugo ng dragon. Bilang mga dragon, mayroon silang sariling pagmamataas, at hindi sila natatakot sa isang labanan. Isang grupo ng mga hanggal na tao, kung naghahanap ka ng kamatayan, pagkatapos ay tutulungan kita. Ang ninuno ng Great Wilderness ay sumangot ng malamig, ang kanyang mga palad ay bumuo ng isang desyerto na palasyo, at siya ay dumating upang pumatay. Saan man siya dumaan, ang lahat ay malungkot, at lahat ay naging mga buto.
Sa kabilang banda, kumilos din ang Crimson Blood Clan leader. Ang kanyang dagat ng dugo ay lumilipad, na kayang lamunin ang lahat ng dugo at panasan ng kaaway na maging abo. Sa pamamagitan lamang ng pagkilos, nagawa ng dalawang Diyos ng lupa na ito na tanggihan ang lahat. Oo nga, ang apat na Diyos ng lupa mula sa Dragon Realm ay bumulalas, mabilis na tumalikod. Mabilis na depensa, hindi sila nang ahas na maging pabaya, at nagsagawa ng kakilakilabot na kapangyarihan, na bumubuo ng isang dagat ng mga dragon para sa pagtatanggol. Isang dagandong na tunog ang umalangaw-ngaw. Napailing ang pinuno ng Tyrant Dragon Clan, ang White Dragon Ancestor, at iba pang malalakas na lalaki mula sa Dragon Clan. Nagsuka sila ng dugo. Sa paligid nila, walang kabuluhan. Ha, sa mga basurang tulad mo, paano ka makakalaban sa amin? Ang Diyos ng Kapanglawan ay nanunuya. Sunod-sunod ding kumilos si Moon Demon Fairy at iba pa. Sa isang iglap, pinigilan nila ang Dragon Clan. Maraming tao sa panig ng Dragon Clan ang nasugatan. Nang makita ni Lin Zuan ang eksenang ito, malamig siyang sumigaw, "Dark Red Dragon, gawin mo." Kumilos din ang dalawa. Dumating ang madilim na pulang dragon sa gilid ng Tyrant Dragon Clan leader at naglunsad ng maraming pormasayon para magtipon ng depensa. Biglang, mabilis na tumaas ang kanilang epekto sa pagtatanggol. Kinuha ni Lin Zuan ang inisyatibo at hamampas pasulong gamit ang kanyang espada. Malamig na sumangot ang Diyos ng Kapanglawan, siya ay naghahanap ng kamatayan. Ang kabilang partido ba ay minamaliit. Ang espada ng kalaban ay nakatutok sa kanya, at gumawa rin siya ng selyo gamit ang kanyang palad, na lumikha ng isang mapanglo na kanyan. Nahati ang tiwangwang na kanyan, at napuno ng mapanglo na kapaligiran ng hangin, na kayang gawing abo ang lahat. Nagbanggaan ang dalawa at gumawa ng malakas na tunog. Ang walang kapantay na tibak ay direktang tumawid sa kanyan. At ang kapangyarihang ito ay kumakalat pa rin, tulad ng walang katulad na kidlat, na agad na tinatakpan ang Diyos ng Kapanglawan. Nagulat ang Diyos ng Desolation, at mabilis siyang umiwas, ngunit naputol pa rin ang isang braso niya. Nagpakawala siya ng isang malungkot na dagandong, at ang kanyang putol na braso ay agad na nabugbog sa ambon ng dugo ng lakas ng espada. Ang Diyos ng Kapanglawan ay umatras, tinakpan ang kanyang sugat na may bakas ng takot sa kanyang mukha. Nasugatan ba siya sa isang galaw lang? Napakalaki ba ng agwat? Siya ay isang tunay na Diyos ng lupa. Napakalayo ng kaharian ng batang ito, kaya bakit mas mataas ang kanyang lakas kaysa sa kanya? Hindi niya matanggap. Malamig na bamantong hininga si Lin Zuan, at sinaksak ng isa pang espada, tulad ng kulog na dragon, lumipad ito sa pagitan ng langit at lupa, at agad na pinatay ang Diyos ng Desolation. Natakot ang Diyos ng Desolation at mabilis na umiwas, hindi na kasing yabang ng dati. Natakot talaga siya. Hindi nagtagal, nataman na naman siya ng espada at napaatras. Lumitaw ang mga bitek sa kanyang katawan, at ang kanyang mga laman loob ay nabasag. Takot na takot siya, "Kapatid, iligtas mo ako." Sa pagharap sa susunod na sword energy, hindi niya ito kayang pigilan. "Gusto mong mamatay." Galit na umungal si Ancestor Dawang, at hinampos niya ang kanyang backhand. Nabasag ang kawalan, at ang palad na ito ay tumama kay Lin Zuan. Inilipat ni Lin Zuan ang kanyang sword energy at tumama ng walang talo na kapangyarihan. Kailan? Ang langit ay gumuho at ang lupa ay nabasag, at ang dalawa ay umatras. Si Lin Zuan ay nakatayo sa siyam na langit na may hawak na espada, at sumigaw sa malamig na boses, "Kayong lahat ay magtataglay ng aking galit." Baliw din ang God of Desolation. Wala siyang magawa sa isang Super Emperor. Hindi maisip. Tumalikod siya at mabilis na inatake si Lin Zuan. Ano ang silbi ng pakikitungo sa mga dragon? Si Lin Zuan ay isang treasure house. Hanggat nahuli niya ang batang ito, yayaman siya. Pagdating ng panahon, makakalusot siya at maging isang malakas na tao sa huling yugto ng Xiansan. Maaari pa nitong i-condense ang ikaapat na immortal na enerhiya. Mabilis siyang sumugod kay Lin Zuan. Ang malaking tigang na palad ay patuloy na bumagsak, na nagdurog sa langit at lupa at yumanig sa sansinukob. Pagbubuo ng Liangyi Sword. Sa katawan ni Lin Zuan, lumitaw ang Tai Chi diagram, at lumipad ang Yin at Yang sword energy. Bumangon siya mula sa langit at pinatay ang dakilang Desolate Ancestor.
Ang kanyang espada ay lubhang mabangis, patuloy na bumabangga sa malaking palad. Bawat suntok ay sumisira sa kawalan. Ang labanan sa pagitan ng dalawa ay nakakasira ng lupa. Pare-pareho silang pinagtagpo. Sasama din ako. Ang Scarlet Blood Ancestor ay sumugod, at ang dagat ng dugo sa kanyang katawan ay tumakip sa kalangitan sa loob ng 9 na araw, at pinatay niya si Lin Xuan. Kasabay nito, sinabi niya kay Blood Sword Heart at sa iba pa, huwag kang lalapit. Magsanib puwersa ka para pigilan ang mga taong Dragon Clan. Oo, mabilis na inatake ng Scarlet Blood Immortal, ang God of Desolation at iba pa ang Tyrant Dragon Clan leader. Mukhang ayaw ni Sheer Sword Immortal at Moon Demon Immortal. Gusto rin nilang makuha ang kayamanan ni Lin Xuan. Gayunpaman, sa kasalukuyang sitwasyong ito, wala silang gaanong pagkakataon. Maaari lamang silang maghintay at tingnan kung may pagkakataon na umani ng mga benepisyo. Si Lin Xuan ay kinubkob ng 2 malalakas na lalaki sa gitnang yugto ng Third Immortal Stage. Masasabing napakataas ng panganib. Ang mga tao sa gilid ng madilim na pulang dragon ay umungal. Gayunpaman, ang kanilang mga kalaban ay napakalakas din. Kailangan muna nilang supilan ang kanilang mga kalaban. Saka lang niya matutulungan si Lin Xuan. Talagang nasa panganib ang panig ni Lin Xuan. Maaari siyang makipagkompetensya sa isang malakas na tao sa gitnang yugto ng Third Immortal Stage, ngunit 2 sa kanila ang labis na banta sa kanya. Bukod dito, nang sumiklab ang labanan at parami ng parami ang nasugatan, ang dagat ng dugo ng Red Blood Ancestor ay patuloy na sumipsip ng kapangyarihang ito. Sa wakas ay nakabawi siya sa kanyang rurok. Bukod dito, ito ay patuloy na bumubuti, at ang lakas ng Red Blood Ancestor ay tumataas. Hayaang malagay muli si Lin Xuan sa krisis. Sa isang putok, pinalipad si Lin Xuan. Nagluwa siya ng isang subo ng dugo, at may mga bitik sa kanyang katawan. Ang Jiuyang Divine Dragon Body ay malubhang napinsala. Ha. Ang pulang dugong Patriarch ay tumingala sa langit at tumawa, anak, sa susunod, malalaman mo kung ano ang kawalan ng pag-asa. Ang 2 sa kanila ay nakakita ng pag-asa at mabilis na dumating upang pumatay. Malamig na sumangot si Lin Xuan, at ginamit niya ang kapangyarihan ni Long Dao para ipakita ang lahat ng karakter. Pagkaraan ng ilang beses, si Jiu Zi ay sumabog ng may lakas at naging isang sword energy, na tumakip sa katawan ni Lin Xuan. Gumaling kaagad si Lin Xuan mula sa kanyang mga pinsala. Nang makita ang eksenang ito, ang mukha ng Crimson Blood Ancestor ay naging pangit, at ang mga mata ng Great Wilderness Ancestor ay agad na namula. Iyan ang uri ng kapangyarihan. Magagamit ba ng batang ito ang kapangyarihan ng Taisho Shenlong Clan ng napakabilis? Damn it! Muli silang kumilos. Gayunpaman, walang nagawa si Lin Xuan tungkol dito sa maikling panahon. Kahit na nasugatan si Lin Xuan, magagamit pa rin niya ang kapangyarihan ng lahat ng karakter. Makatuwirang nakuha ni Lin Xuan ang karakter at maaari lamang itong gamitin ng isang beses sa loob ng ilang buwan. Ngunit si Lin Xuan ay hindi na nagsasanay ng normal ngayon, ginagamit niya ang sikretong pamamaraan na binanggit ng Dragon Girl. Gumamit ng maraming dragon power para ihagis ang 9 Meridian's Divine Sword. Sa ganitong paraan, bukod sa mas mababang posibilidad, walang limitasyon sa bilang ng beses. Magagamit pa rin si Lin Xuan ng maraming beses, ngunit sa kasalukuyang sitwasyong ito. Ito ang Dragon Realm, maaaring makuha ni Lin Xuan ang kapangyarihan ng Dragon Dao anumang oras. Kaya naman naglakas loob akong gamitin ito ng maraming beses. Sa kabaligtaran, kapag siya ay nasa labas sa mundo, talagang hindi siya nang ahas. Gayunpaman, kahit na ganoon, pangit ang hitsura ni Lin Xuan. Masyadong mababa ang posibilidad na ito. Sa bawat oras, ang kapangyarihan ng dragon ay dapat gamitin ng higit sa 10 beses, at sa bawat oras na ang kapangyarihan ng dragon ay natupok, ito ay kumukonsumo ng maraming pera. Si Lin Xuan ay labis ding nahihirapan. Kung patuloy siyang lalaban ng ganito, malapit na siyang mawalan ng lakas. Kahit na ang Eternal Power ay may malaking kapangyarihan, hindi ito ang kapangyarihan ng Dragon Path. Si Lin Xuan ay nababalisa dito. Sa kabilang banda, galit na galit ang dalawang ninuno. Kapwa sila nasa gitnang yugto ng Third Immortal Stage. Ang isa sa kanila ay maaaring tanggayin ng ilang mga Diyos ng lupa.
Ang dalawa sa kanila ay dapat na mapatay agad si Lin Xuan. Ngunit ngayon, pagkatapos ng 12-dosenang mga galaw, wala silang magawa sa batang ito. Ito ang nagpasuka sa kanilang dalawa ng dugo sa depresyon. Kung sasabihin mo ito, sino ang maniniwala? Hindi ito maaaring magpatuloy ng ganito. Sinabi ng Scarlet-Blooded Ancestor, baguhin ang diskarte, sasalakayin ko ang mga taong iyon mula sa Dragon Clan, at makikipagtulungan ka sa ibang mga Diyos ng lupa upang bitag ang batang ito. Gusto kong makita ng batang ito kung paano namatay ang mga tao sa Dragon Clan. Siguradong mababaliw ang batang ito. Pagdating ng panahon, magkakaroon siya ng kapintasan. Sinasamantala mo ang pagkakataong supilan siya. Pare-pareho tayong maghahati ng kayamanan sa kanya. Mabuti. Tumango si Ancestor Dawang. Alam din niyang hindi niya kayang lunukan ang lahat ng kayamanan ng mag-isa, kaya pumayag siya sa planong ito. Ang Scarlet-Blooded Ancestor ay tumalikod at nakipaglaban sa likuran. Kasabay nito, sinabi niya sa Bloodsword Immortal at sa iba pa, tulungan mo ang dakilang Desolate Ancestor at salakayin ang batang iyon. Ipaubaya sa akin ang mga taong Dragon Clan. Nang marinig ito, ang Diyos ng Desolation, ang Snow Sword Immortal, ang Sheer Sword Immortal at iba pa ay mabilis na sumugod. Tinitigan ng Crimson Blood Clan leader ang mga taong Dragon Clan, at nagpakita siya ng malamig na ngiti. Sa susunod na sandali, ang kanyang dagat ng dugo ay tumakas at tumungo pasulong. Inayos ng maitim na pulang dragon ang porma sayon, at agad itong nahati. Walang paraan. Bagamat kakaunti ang tao, isa lang. Gayunpaman, ang kapangyarihan ay mas nakakatakot kaysa noong nagsanib puwersa ang ilang mga Diyos ng lupa noon. Kapag naabot mo ang antas ng mga Diyos ng lupa, ang isang maliit na kaharian ay gagawa ng malaking pagkakaiba. Oo naman, hindi nagtagal, namatay ang isang master mula sa Dragon Clan. Isang elder ng Thunder Dragon Clan ang naging Blood Mist. Ang dalawang makapangyarihang lalaki ng Demonic Dragon Clan ay binugbog at nawasak sa abo. Ang mga tao mula sa Ice Dragon Clan, Fire Dragon Clan, White Dragon Clan, at Tyrant Dragon Clan ay patuloy na namamatay. Masasabing umabot na sa matinding krisis ang sitwasyon. Malaki rin ang pagbabago ng mukha ng Dark Red Dragon, damn it, I can't resist it anymore. To be honest, hindi ka panipaniwala na siya. Alam mo naman, Super Emperor lang siya. Sa kanyang porma sayon, hindi na siya madaling lumaban hanggang ngayon. Gayunpaman, hindi niya talaga ito mapipigilan ngayon. Kung tutuusin, kahit nakuha niya ang Formation Rune. Gayunpaman, nakuha niya lang ito. Nang makita ni Lin Xuan ang eksenang ito, ang kanyang mukha ay pangit, damn it. Umindayog siya at gustong sumugod para tumulong, ngunit pinigilan siya ni Patriarch Dawang at ng iba pa. Walang silbi, bata, wala kang pupuntahan. Tuwang-tuwa sila. Naging matagumpay ang plano ng lumang pangkat ng Scarlet Blood, at galit na ang batang ito. Susunod, magkakaroon ng mga kapintasan. Hanggat may kapintasan, maaari nilang sakupin ito at gawing mas malala ang buhay ng kabilang partido kaysa kamatayan. Ilang galaw pa. Sa panig ng Dragon Clan, marami pang master ang bumagsak, at maging ang ilang mga batang henyo ay nagsimulang bumagsak. Ang mga henyong ito ay orihinal na nasa likuran, ngunit ngayon ay nagsisimula na silang mahulog, na sapat na upang ipakita na ang sitwasyon ay lubhang kritikal. Hahaha, ngayon, mapupunta kayong lahat sa impyerno. Tuwang-tuwa ang Scarlet Blood Ancestor. Naka-absorb siya ng maraming dragon power, at ang kanyang lakas ay naging mas malakas muli. Malamig ang mukha ni Lin Xuan. Sa susunod na sandali, sinabi niya sa mga tao ng Dragon Clan, buksan ang ugat ng dragon ng iyong pamilya para masipsip ko ito. Gusto kong malaman nila na hindi maaaring hamunin ang Dragon Clan. Tumunog ang boses ni Lin Xuan, na nagpatigil sa mga tao ng Dragon Clan sa dikalayuan. Sinabi ng pinuno ng angkan ng Tyrant Dragon, dali, buksan mo ang ugat ng dragon ng ating pamilya para magamit ito ni Mr. Lin. Nag-aksyon din ang ibang tao. Ang ilan sa mga nangungunang Dragon Vein sa mundo ng dragon ay nakolekta ng mga tao mula sa mga pangunahing pamilya. Maging ang kanilang pamilya ay itinayo sa tuktok na mga ugat ng dragon. Ang mga pamilyang ito ay lahat ay may mga nakakatakot na porma sayon na hindi kayang makuha ni Lin Xuan.
Susunod, ang lihim na kasanayan na gusto niyang ipakita ay nangangailangan ng maraming kapangyarihan ng dragon. Gusto pa niyang makuha ang kapangyarihan ng buong mundo ng dragon para makipagkompetensya sa kalaban. Walang kwentang bata, kahit anong paraan ang gamitin mo. Hindi ka tugma sa amin. Paulit-ulit na nanunuya si Ancestor Dawang at iba pa. Wala silang pakialam. Maging ang malalakas na lalaking ito mula sa Dragon Clan ay nalilito. May trump card ba si Lin Zuan na hindi pa niya nagagamit? Naramdaman ni Lin Zuan ang pagbukas ng ugat ng dragon sa ibaba, at isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Gamit ang mga ugat ng dragon na ito, maaari niyang gamitin ang Nine Merit Ian's Divine Sword ng baliw. Tumingin si Lin Zuan sa mga ninuno ni Dawang at iba pa, at malamig na sinabi, hindi mo ba gustong makuha ang kapangyarihan ng angkan ng Taisho Shenlang? Ngayon hayaan mong ipakita ko sa iyo kung anong uri ng kapangyarihan ito. Ang Nine Merit Ian's Divine Sword, ang espada ng mga sandata. Si Lin Zuan ay naglaslas gamit ang kanyang espada, at sinimulan niya itong higop ng baliw. Ang lakas ng landas ng dragon sa ibaba. Hindi, lahat, mangyaring ipagtanggol ang iyong sarili. Mag-ingat sa iyong mga armas. Nang makita ang tagpong ito, napabulalas ang ninuno ni Dawang. Ang iba pang mga Diyos ng lupa ay lahat ay nahaharap sa makapangyarihang mga kaaway, hinawakan nila ng mahigpit ang kanilang mga sandata. Kasabay nito, maingat niyang ipinagtanggol ang sarili. Nakita nila kung gaano kalakas ang sandata na ito. Ngunit walang nangyari sa loob ng 4 na linggo. Ang kanilang mga armas ay hindi kontrolado sa lahat. Paano ito nangyayari? Pangit ang hitsura ni Shearsword Immortal, at umungal siya, hindi ako nalinlang ng batang ito. Dam, masama ba ang tingin mo sa akin? Gumawa ng aksyon. Kumilos sila na parang baliw. Gayunpaman, malamig na sumangot si Lin Zuan at patuloy na sinisipsip ang kapangyarihan ni Long Dao. Kung ang isang beses ay hindi gumana, pagkatapos ay gawin ito ng 2 beses o 3 beses. Sa ika-10 pagkakataon, sa wakas ay nagtagumpay si Lin Zuan sa pagpapaputok ng espada. Ang espadang ito ay napakabigla. Noong una, naramdaman ni Dawang Ancestor at ng iba pa nakaharap nila ang isang mabigat na kaaway, ngunit sa mga sumunod na pagkakataon, nalaman nila na hindi kayang gamitin ni Lin Zuan ang kapangyarihang kontrolin ang mga armas, kaya wala silang pakialam. Buong lakas sila umaatake, kahit na ang mga mula sa Dragon Clan ay nasa kawalan ng pag-asa. Bagamat si Lin Zuan ay napakatalino at makapangyarihan, nakuha niya ang Nine Merit Ian's Divine Sword at hindi niya ito magagamit ng ganoon kabilis. Kaya, wala silang pag-asa. Gayunpaman, nang lumitaw ang espadang ito, ang mga sandata ng lahat sa Dragon Realm ay nanginginig ng husto. Pagkatapos, lumipad sila sa ere. Putulin. Galit na sigaw ni Lin Zuan, at ang enerhiya ng espada sa kamay ni Shearsword Immortal ay biglang lumingon. Tulad ng isang malawak na karagatan, nilaslas nito ang Shearsword Immortal. Ang Shearsword Immortal ay tinamaan ng kidlat. Nagsuka siya ng dugo at umatras, nahati ang katawan sa 2. Tinamaan siya ng buwan ng Moon Demon Fairy, na ginawang ambon ng dugo ang kalahati ng kanyang katawan. Ang palad ng Diyos ng Kapanglawan ay dumurog sa kanyang mga laman loob. Ang palasyo sa mga kamay ng dakilang Desolate Ancestor ay nagpatalsik pa sa kanyang sariling katawan. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga pag-atake ng armas sa mga kamay ng lahat ay nasa ilalim ng kontrol, at inatake nila ang kanilang mga sarili ng sunod-sunod. Tinamaan sila ng kidlat, nagsuka ng dugo at nagtamo ng matinding pinsala. Pagkatapos ng isang suntok, nabaliw ang lahat. Mabilis na depensa. Nagtanggol sila na parang baliw, na parabang kaharap nila ang isang malakas na kalaban. Damn it, magagamit talaga ng batang ito. Napakalakas ng kapangyarihang ito, tama ba? Maging ang ninuno ng Great Wilderness ay natalo. Anong uri ng kapangyarihang pangkontrol ito? Posible ba talaga? Ginawa niya talaga. Gaano katagal bago niya naunawaan ang pinakamataas na lihim? Anong regalo? Natigilan din ang mga tao sa Dragon Clan, natulala sila. Sinamantala ni Lin Zuan ang pagkakataong ito at lumapit kay Dark Red Shenlang at iba pa. Sinabi niya sa malalim na boses, huwag kang mag-alala, kailangan mo lang ibigay ang kapangyarihan ng dragon at ipaubaya sa akin ang bagay ng pagpatay sa kaaway. Habang nagsasalita siya,
hinigop ni Lin Xuan ang kapangyarihan ni Long Dao, at tumama siya ng isa pang espada. Ang espadang ito ay nakatutok sa Dragon Clan at iba pa. Nagulat ito sa lahat sa Dragon Clan. Anong nangyari? Sinabi ni Lin Xuan, huwag matakot, ito ang kapangyarihan ng espada. Matapos makuha ang kapangyarihan ng Dragon Dao ng 15 beses, pinaputok ni Lin Xuan ang GZ Sword. Kaagad, ang mga pinsalang natamo ng mga taong Dragon Clan ay agad na nakabawi. Anong mahiwagang kapangyarihan? Mabilis na ibalik ang lakas. Mr. Lin, ang iyong talento ay masyadong malakas, tama. Ngumiti si Lin Xuan at walang sinabi. Susunod, natuklasan din ng mga tao ng Dragon Clan na may mali. Kailangang sumipsip ng maraming kapangyarihan ng Dragon Dao si Lin Xuan sa bawat pagkakataon. Kahit na sila ay nasa mundo ng mga dragon at ang kanilang mga pamilya ay may hindi mabilang na top-notch spiritual veins, hindi pa rin nila ito matiis. Sobra na kasi talaga ang power ng Dragon Path every time. Unti-unting lumabo ang mga ugat ng dragon ng kanilang pamilya, at ang kapangyarihan ng landas ng dragon sa buong mundo ng dragon ay naging mahirap. Gayunpaman, ang mga tao mula sa Longzhou ay nagngangalit ng kanilang mga ngipin at sinabi, na hinihiling kay Ji Lin na gamitin ang lahat ng kanyang lakas upang sirain ang kaaway. Paano kung ang lahat ng kanilang mga ugat ng dragon ay masira? Hanggat kaya nilang sirain ang mga kalaban sa harapan, gagawin nila ito sa anumang paraan. Mabuti. Umindayog ang katawan ni Lin Xuan, at mabilis siyang sumugod, at muling pinaputok ang sandata. 16 na beses. Sa wakas ay nagtagumpay sa paghampas ng isang espada. Sa pagkakataong ito, ang kapangyarihan ng Bingzi Sword ay lubhang nakakatakot, at sa pagkakataong ito, ang target ni Lin Xuan ay ang God of Desolation. Ang mga pag-atake ng mga Diyos ng lupain sa paligid niya ay kontrolado lahat, at sinalakay nila ang Diyos ng Desolasyon. Ang espada ni Shira, ang nakapangangilabot na dagat ng dugo, ang tiwangwang na pagoda, at ang liwanag ng buwan sa kalangitan na parang espada sa langit. Nilusob nilang lahat ang Diyos ng kapanglawan sa isang iglap. Ang mukha ng Diyos ng Desolation ay nagbago ng husto nang makita niya ang eksenang ito, at tumalikod siya at tumakbo palayo. Hindi niya kayang labanan ang ganoong pag-atake. Gayunpaman, ang isang kalasag sa tabi niya ay tumama din sa kanya tulad ng isang bundok. Lumipad siya pabalik at nagsuka ng dugo. Hindi. Kuya, iligtas mo ako. Ang Diyos ng Desolation ay umungal sa takot, at mabilis lamang siyang makahingi ng tulong. Ang dakilang Desolate Ancestor ay umungal na parang baliw, how dare you? Itigil mo yan. Gusto niyang kumilos, ngunit huli na ang lahat. Ang mga pag-atake at sandata ng ilang mga Diyos ng lupa ay tumama sa Diyos ng Desolation. Ang Diyos ng paninira, na parang tinamaan ng kidlat, ang kanyang katawan ay nabasag sa isang iglap. Ang kanyang kaluluwa ay napyunit at siya ay nahulog. Maging abo, sa pagitan ng langit at lupa, ang dugo ay sumayaw, at ang kakilakilabot na hiyawan ay lumitaw. Lahat ay nakaramdam ng kalungkutan. Nang makita ng mga taong ito mula sa Dragon Clan ang eksenang ito, halos lumuwa ang kanilang mga mata. Lalo na ang White Dragon Ancestor at ang iba pa ay napabuntong hininga, namatay ba ang isang Diyos ng lupa ng ganito? Takot na takot ang mga kabataang henyo na iyon kaya napaluhod sila sa sobrang gulat nila na para silang nasa panaginip. Ang mga tao sa Qin Guangcheng ay natakot din, ang kanilang mga anit ay manhid. Sinong mag-aakala na ang mga Diyos ng lupa ay madaling mahulog? Ang nuno ni Dawang ay tumingala sa langit at umungal, siya ay baliw. Damboy, hinding-hindi kita bibitawan. Ang pagbagsak ng Diyos ng Desolation ay nagpabaliw sa ninuno ng Desolation, at mabilis nitong pinatay si Lin Xuan. Nakikita niya na si Lin Xuan ay naging napakahina matapos gamitin ang nakaraang trick. Samantalahin ang kanyang karamdaman at patayin siya. Ang ninuno ng Dawang ay mabilis na kumilos, at ang napakalaking walang kamatayang kapangyarihan ay sumabog, tumangay at tinakpan si Lin Xuan. Walang iginuhit doon. Ang mga tao ng Dragon Clan ay nawalan ng pag-asa nang makita nila ang eksenang ito. Umungol sila ng ligaw. Ang kawalan sa harap ay dahan-daang nawala, at ang anyo ni Lin Xuan ay hindi lumitaw. Nabugbog ba siya hanggang abo? Hindi, walang dugong banal ang nahulog, kaya umiwas siya.
Ang ninuno ni Dawang ay mukhang malungkot, at tumingin sa 4 na linggo gamit ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa. Sa susunod na sandali ay tumitig siya sa malayo, kung saan lumitaw ang isang space formation. Lumabas si Lin Xuan. Medyo namutla ang mukha niya. Ngayon lang siya gumamit ng dragon power. Sa kabutihang palad, kumilos ang madilim na pulang dragon sa kritikal na sandali. Ang Dark Red Dragon ay direktang lumikha ng isang space formation at nag-teleport sa kanya palayo. Huminga ng malalim, nilunok ni Lin Xuan ang henyo na kayamanan para gumaling sa kanyang mga sugat. Isang napakalamig na liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Tumitig siya sa harapan at sinabing, ang pagbagsak ng Diyos ng Kapanglawan ay simula pa lamang, at susunod na kayong lahat ay mapupunta sa impyerno. Habang tumutunog ang kanyang boses, ang napakalaking enerhiya ng espada ay nawala, tulad ng isang walang katulad na dragon na nabuhay muli. Sa isang matalim na hininga, ang mga taong iyon sa kabuuan ng mga mag-aaral ni Qin Guangcheng ay biglang lumiit nang maramdaman nila ang lakas ng espada. Talagang naramdaman nila ang isang nakamamatay na krisis mula sa enerhiya ng espada na ito. Posible kayang talagang may lakas ang batang ito para patayin sila. Sobrang pangit ng mga ekspresyon nila. Talagang hindi namin siya kayang bitawan. Ang dakilang Desolate Ancestor ay umungal, at muli siyang pumatay. Sabay-sabay tayong kumilos. Si Sheer Sword Immortal, Moon Demon Immortal at iba pa ay baliw ding umatake. Sumiklab muli ang digmaan. Si Lin Xuan ay patuloy na umiiwas habang ligaw na nilalamon ang kapangyarihan ni Long Dao. Muli niyang binigyang inspirasyon ang Xingzi Sword. Sa ibaba, 7 dragon veins ang nabali, ngunit ang bilis ni Lin Xuan ay sumabog kaagad. Halos umabot na sa sukdulan. Sa isang iglap, nakarating siya sa harap ng Blood Sword Immortal. Ang Zuxian Sword sa kanyang kamay ay lamalas ng malakas, na parabang nabubuksan nito ang mundo. Naramdaman ng kapangyarihang ito, ang ekspresyon ng Blood Sword Immortal ay nagbago ng husto. Siya ay umatras ng baliw. Gayunpaman, ang espadang ito ay nahati pa rin ang dagat ng dugo sa paligid niya. Matapos magtagumpay gamit ang espada, si Lin Xuan ay umatake ng baliw. Ang espada ay nahahati sa yin at yang. Si Lin Xuan ang pumatay mula nang siya ay umakyat. Ang yin at yang na mga espada ay bumubuo ng isang linya sa ilalim ng mga paa, at ang yin at yang na landas ng buhay at kamatayan ay kumakalat pasulong. Sa isang iglap, ang Blood Sword Immortal ay nabalot. Ang Blood Sword Immortal ay umungal, umalis ka rito. Ang dagat ng dugong lumilipad sa paligid niya ay naging isang higanteng espada na umabot sa langit, dala ang kapangyarihan ng dugo. Malakas na humahampas sa harap. Siya ay bumagsak patungo sa landas ng buhay at kamatayan sa yin at yang. Boom! Nagbanggaan ang dalawa, umalangaw-ngaw ang tunog, sumabog ang aura ng yin at yang, at napuno ng dagat ng dugo ang kalangitan. Sa nakakatakot na bagyong ito, ang katawan ng Blood Sword Immortal ay patuloy na umatras. Matapos umatras ng mahigit 1,000 metro, huminto siya, samuka siya ng dugo at pangit ang itsura. Pinutol ng espadang ito ang kalahati ng sigla sa kanyang katawan, at siya ay malubhang nasugatan. Tulungan mo ako dali. Ang Blood Sword Immortal ay umungal sa takot. 2 pang Diyos ng lupa ang lumapit sa kanya. Ito rin ay 2 Diyos ng lupa mula sa angkan ng Crimson Blood. Sa kasalukuyan ay may 4 na Diyos ng lupa sa Crimson Blood Clan, at ang kanilang lineup ay masasabing pinakamakapangyarihan. Sa proteksyon ng kanyang 2 kasama, gumaan ang pakiramdam ng Blood Sword Immortal. Habang nagpapagaling sa kanyang mga sugat, nagngangalit siya at nakatingin sa harapan. Damn boy, magbabayad ka. Ngumisi si Lin Xuan, at ang space formation na ibinigay sa kanya ng Dark Red Dragon ay lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa. Muli siyang bumalik sa Dragon Clan, nilamon ang henyo na kayamanan at nagsimulang magpahinga. Sa tuwing ginagamit ni Lin Xuan ang 9 Merid Eons Divine Sword, kumukonsumo ito ng maraming oras. Hindi lamang nito nauubos ang kapangyarihan ng mga ugat ng dragon sa mundo ng dragon, naglalagay din ito ng matinding presyon sa kanyang katawan. Kung ang isang ordinaryong tao ay gagamit ng matinding bilis, hindi ito kakayanin ng kanyang katawan at magiging blood mist siya sa isang iglap. Ngunit sa kabutihang palad, ang 9 niyang Divine Dragon Body ni Lin Xuan ay kayang tiisin pa rin ito sa kasalukuyan.
Pero kung mas bumilis pa ito, hindi na niya kakayanin. Kamatayan sa korte. Nagalit din ang pinuno ng Crimson Blood Clan nang makita ang eksenang ito. Siya ay tumama na parang baliw, na naging sanhi ng pag-atres ni Longzhou. Nagkaisa rin si Ancestor Dawang at iba pa, at sabay nilang sinalakay ang Dragon Clan. Dahil dito, pangit ang hitsura ng mga tao sa Dragon Clan. Sa panahong ito, ang ilan sa kanilang mga tao ay mamamatay muli. Mr. Lin, may iba pa bang paraan? Sinabi ni Lin Zuan, oo, maaari kong ipagpatuloy ang paggamit ng Nine Merid Ian's Divine Sword. Ngunit pagdating ng panahon, hindi ko masasabi kung gaano karaming kapangyarihan ng dragon ang matitira sa mundo ng dragon mo. Dahil sa paghusga sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, sa tuwing ginagamit niya ang Nine Merid Ian's Divine Sword, kailangan niyang kumonsumo ng maraming kapangyarihan ng dragon. Sinabi ng ninuno ng Tyrannosaurus, lumaban ng husto. Kung hindi ka makapasa sa antas na ito, ang mundo ng dragon ay mapapawi, lalo pa ang kapangyarihan ng dragon. Mr. Lin, mangyaring gamitin ang iyong kapangyarihan at huwag mo kaming alagaan. Mabilis ding sabi ng Thunder Dragon Ancestor. Okay, pagkatapos ay ipagtanggol mo at ako ay umatake. Ang mga mata ni Lin Zuan ay sumambulat na may tumatagos na liwanag. Sa susunod na sandali, lumitaw ang dulo ng Dragon Sword sa kanyang palad. Ang kapangyarihan ng Great Dragon Sword Soul ay lumitaw. Binuksan ni Lin Zuan ang Eternal Land, pinahintulutan ang Great Dragon Sword Soul na mapanatili ang pinakamataas na lakas ng pakikipaglaban nito. Kasabay nito, hinigop niya ang kapangyarihan ng Dragon Dao mula sa Dragon Realm. Gusto kong gamitin muli ang Xingzi Sword. Matapos maputol ang ilang mga Dragon Veins, sa wakas ay ginamit muli ni Lin Zuan ang Xingzi Sword. Ang kanyang anyo ay nawala sa isang iglap. Hindi, nang makita ng lahat ang eksenang ito, ang kanilang mga mag-aaral ay lumiit ng husto. Mabilis na depensa, ngunit huli pa rin. Nang tumunog ang kanilang mga boses, agad na lumitaw si Lin Zuan sa kanilang harapan. Ang layunin ni Lin Zuan ay ang Blood Sword Immortal pa rin. Ang ekspresyon ng Blood Sword Immortal ay sobrang pangit, ngunit hindi nagtagal ay sumangot siya ng malamig at nagsimulang lumaban ng magkasama. Mayroon silang tatlong Diyos ng lupa dito. Maling kalaban ang napili ng lalaking ito. Haha, go to hell. Napakalaking kapangyarihan ang sumabog mula sa tatlong tao. Ang dagat ng dugo sa tatlong tao ay patuloy na kumalat, at sa wakas ay nabuo ang tatlong malalaking dagwang palad. Sa bawat palad, mayroong isang napakalaking masamang aura ng dugo, na tila kayang lamunin ang lahat ng kapangyarihan ng dugo. Ito ang sekretong kakayahan ng kanilang Crimson Blood Clan, at silang tatlo ay konektado ng dugo. Kung sabay silang umatake, ang kapangyarihan ay talagang nakakatakot. Maging ang ninuno ni Dawang ay magiging walang magawa kapag nahaharap sa hakbang na ito. Boy, tingnan natin kung paano ka mamatay. Matapos ipakita ang makapangyarihang magic, ang Blood Sword Immortal ay nginisyon. Boom! Sa sumunod na sandali, isang nakakabasag na dagandong ang tumunog. Sa sandaling lumitaw ang anino ng dragon, lumilitaw ito sa pagitan ng langit at lupa. Tila may figure ng tao sa anino ng dragon na ito, at ang kanang kamay ng taong ito ay naging palad ng isang banal na dragon. Ang mga kuko ng dragon ay napakatalas, na parabang sila ay tunay na hindi masisira. Ito ang palad ni Lin Zuan, na pinagsama sa dulo ng Dragon Sword. Ang espadang ito ay mas nakakatakot pa kaysa sa Immortal Killing Sword. Dama po ang palad niya. Pagbangga sa magic ng kabilang partido. Nilamon ng dalawang kapangyarihan ang lahat sa isang iglap. Ang tatlong malalaking palad na kulay dugo ay namumulaklak na may napakalaking aura ng kasamaan ng nyebe, at nagsimulang lamunin ang mga ito ng walang kabuluhan. Ngunit hindi ito gumana sa pagkakataong ito. Ang suntok ni Lin Zuan ay isang buong suntok mula sa Great Dragon Sword Spirit. Ang kapangyarihan ay talagang napakalakas. Sa isang iglap, naputol sa kalahati ang malalaking palad ng tatlong dugong demonyo. Isang umuungal na tunog ang tumunog, at tatlong malalaking dagwang palad ang naging dagat ng dugo at nakakalat sa lahat ng direksyon. At ang mga kuko ng dragon ni Lin Zuan ay sumulong ng walang humpay, tulad ng isang tunay na dragon, pumapatay pasulong. Sa susunod na sandali, dama po siya sa Blood Sword Immortal. Boom!
Agad na bumagsak ang Blood Sword Immortal na parang tinamaan ng kidlat. Ang kanyang katawan ay puno ng mga bitik, at ang kanyang pusong diwata ay nagsimulang masira. Sa isang iglap, naging blood mist siya. Nagpakawala siya ng isang malungkot na dagandong. Ang katawan ay sumanib sa dagat ng pag-aaral, at ang kaluluwa ay pumasok dito at gustong tumakas. Ngunit hindi siya makatakas. Ang mga kuko ng dragon ni Lin Xuan ay parang Five-Finger Mountains, na sumasakop sa dagat ng dugong ito. Sa mga dulo ng daliri, ang hindi masisira na enerhiya ng espada ay bumagsak. Mabilis ding sumara ang mga kuko ng dragon ni Lin Xuan. Sirain. Sa isang dagandong, ang dagat ng dugo sa kalangitan ay mabilis na nawala. Ang pagiging wipe sa pamamagitan ng mga lakas ng espada. Hindi. Ang kaluluwa ng Blood Sword Immortal ay umungal sa takot, mangyaring iligtas ako ng mabilis. Ang dalawang Diyos ng lupa sa tabi nila ay umungal na parang baliw, at pinatay nila ang mga kuko ng dragon. Isang nakakagulat na boses ang narinig. Ang kaliwang kamay ni Lin Xuan ay iginuhit sa hugis ng Tai Chi, at ang enerhiya ng espada sa ibabaw nito ay patuloy na kumikislap upang labanan. Kumuha ng 1 hanggang 3. Nahati ang kaliwang palad ni Lin Xuan, at ang Liang Yi Sword Chi ay naging malabo. Ang kanyang 9-son Divine Dragon na katawan ay nabasag, at si Lin Xuan ay lumipad palabas ng patiwarik. Pero ngumiti siya. Dahil sa proseso, sinira ng kanyang mga kuko ng dragon ang kaluluwa ng Blood Sword Immortal. Pinatay niya ang isa pang lupain na walang kamatayan. Boom! Isa pang ulan ng dugo ang bumagsak sa pagitan ng langit at lupa, at hindi mabilang na mga tao ang nagulat muli. Nahulog na ba ang ibang Diyos ng lupa? Ang mga tao ng Dragon Clan ay tuwang-tuwa, siya ay napakalakas, si Young Master Lin ay talagang napakalakas. Nakita nila ang pag-asa. Ang mga mukha ng mga tao sa panig ni Qin Guangcheng ay talagang sobrang pangit. Para silang sinampal ng malakas. Lalo na ang mga tao sa angka ng Red Blood, lahat sila ay nalinlang. Alam mo, 3 Diyos ng lupa ang magkasamang kumilos ngayon. 3 tao ang nagsanib puwersa, ngunit isa sa kanila ang napatay ng kabilang partido. Anong uri ng pamamaraan ito? Kahit na siya ang pinuno ng Crimson Blood Clan, magagawa lang niya ito. Napakalakas ng batang ito, napakalakas. Sa sandaling ito, may walang katapusang takot sa kanilang mga mata. Ganoon ba kalakas ang kanyang pagiging espada? Si Sheer Sword Immortal ay nanginginig din. Nakikita niya na ang mga kuko ng dragon ni Lin Xuan ay puno ng sword energy, at ang sword energy na iyon ay maaaring magparamdam sa kanya na parang kaharap niya ang isang malakas na kaaway. Sa sobrang lakas ng espada, kung atakihin siya nito, tiyak na mamamatay siya kahit gaano pa siya kalakas. Ngunit sa kabutihang palad, ito ang dapat na pinakamalakas na lihim na kasanayan ng kalaban. Ang ganitong kakaibang kasanayan ay isang beses lang magagamit sa isang labanan, kung hindi, paano ito matatawag na trump card? Hindi ito magagamit ng kalaban sa pangalawang pagkakataon. Ito rin ang nagbigay sa kanya ng pagkakataon. Malayo. Baliw ang Crimson Blood Clan leader. Nahulog na ba ang isa sa mga miyembro ng clan niya? Bukod dito, ito ay pagkamatay ng isang Diyos ng lupa, at hindi niya ito matiis. Kamatayan sa korte. Tumalikod siya at mabilis na tumakbo patungo kay Lin Xuan. Sa isang iglap ay nilamon ng napakalaking dagat ng dugo si Lin Xuan. Mabilis na umatras si Lin Xuan, napakahina niya sa sandaling iyon. Matapos mabalot ng kapangyarihan ng Crimson Blood Clan leader, nanginginig ang kanyang katawan at nagsuka siya ng dugo. Lumipad siya pabalik at nasugatan. Halatang hindi nasiyahan ng Crimson Blood Clan leader. Ang gusto niya ay hindi ang masugitan, kundi ang sirain ang kalaban. Sa ganitong paraan lamang maiibsan ang puot sa kanyang puso. Boom boom! Nakatanggap si Lin Xuan ng 2 pang sampal, at maraming buto sa kanyang katawan ang nabali. Nagalit din si Lin Xuan, ang Crimson Blood Clan, tama ba? Kung sampilan mo ako ng 3 beses, wawasakin ko ang iyong 3 Diyos sa lupa. Ang Blood Sword Immortal lang ang una. Hindi na kailangan para umiral ang 2. Nagalit din si Lin Xuan sa sandaling ito. Ngumisi ang pinuno ng Crimson Blood Clan, ikaw lang. Boy, ito ang iyong limitasyon, hindi ako naniniwala na mayroon ka pa ring lakas. Siya ay dumating upang pumatay muli.
Ang ekspresyon ni Lin Zuan ay napakalamig, nabuksan nito ang lupain ng kawalang hanggan. Ang lakas sa loob ay lumabas. Ang mga kapangyarihang ito ay ginagamit upang ibalik ang kanyang paglilinang at magbigay ng lakas sa Great Dragon Sword Soul. Tungkol sa kanyang mga pinsala, binalak ni Lin Zuan na gamitin ang espada ng lahat para makabawi. Matapos maputol ang 8 Dragon Veins, nakuha ni Lin Zuan ang sapat na kapangyarihan ng dragon at naghagis ng espada sa lahat. Ang mga sugat na natamo niya ay agad na gumaling. Sa susunod na sandali, muling sumugod si Lin Zuan. Maliit na bagay, pumunta sa impyerno. Ang pinuno ng Crimson Blood Clan ay galit na galit. Pulang dugo na sumisira sa Divine Palm. Pamamaril gamit ang isang palad, nakakatakot na kapangyarihan, malawak. Parang hala, binalot nito si Lin Zuan. Gum-ulong. Malamig na sumangot si Lin Zuan, na may kapangyarihan ng mga Diyos kasama ang katawan ng Nine Divine Dragon, pati na rin ang kapangyarihan ng Liang Yi Sword Formation. Hinarang lang nitong palad. Napaatras si Lin Zuan ng 2 hakbang. Gayunpaman, may mga bitik sa Red Blood God Destroying Palm sa kalangitan. Napatingin ang lahat sa eksenang ito, napatulala. Paano kaya ito? May kapangyarihan pa talaga ang batang ito. Bukod dito, sinira rin niya ang mahiwagang kapangyarihan ng Crimson Blood Clan Leader. Ito ay hindi kapanipaniwala. Nasaan ang limitasyon nito? Si Sheer Sword Immortal ay natigilan din. Dati, pagkatapos niyang makita ang walang kapantay na espadang iyon, naisip niya na naabot na ni Lin Zuan ang kanyang limitasyon at wala ng kapangyarihan. Siya ay naghahanda para sa isang palihim na pag-atake. Ngunit ngayon ay napakaswerte niya, buti na lang at huli na siya ng isang hakbang, kung hindi ay napakalungkot ng kanyang wakas. Hinarang ni Lin Zuan ang pag-atake ng Crimson Blood Clan Leader at Munition, ang lakas mo ay walang iba kundi ito. Sa tingin mo ba ay hindi kita matatalo? Itinulak niya ang kapangyarihan ng mga Diyos at nakipagtulungan sa 3 lasa ng totoong apoy upang patayin siya. Ang totoong apoy na may 3 lasa ay ang tunay na banal na apoy, at ang kapangyarihan ng mga Diyos ay ang tanging kapangyarihan sa universo. Ang kombinasyon ng 2 kapangyarihan ay talagang nakakatakot. Isang multo ng Diyos ng apoy ang nabuo sa pagitan ng langit at lupa. Binuksan niya at isinara at inatake ang pinuno ng Crimson Blood Clan. Boy, masama ba ang tingin mo sa akin? Ang Crimson Blooded Clan Leader ay nagalit, at siya ay kumilos ng galit na galit. Siya ay karapat-dapat na maging isang malakas na tao sa gitnang yugto ng Third Immortal Stage. Talagang nagawa niyang labanan ang 3 flavors through fire. Naging sanhi pa ito ng pagyanig ng multo ng Diyos ng Apoy. Sa oras na ito, ginamit muli ni Lin Zuan ang kapangyarihan ng Dragon Sword Soul. Sa itaas ng multo ng Diyos ng Apoy, lumitaw ang isang nakakatakot na anino ng dragon. Una, nabuo ang Fire Dragon Armor, at pagkatapos ay naging 2 Fire Dragon ang mga kamay ng Vulcan. Ang ulo ng apoy na dragon ay may dalang nakakatakot na enerhiya ng espada, tulad ng espada ng apoy na dragon. Ang 2 espada ay nagtama sa isa't isa, naging isang krus ng liwanag sa pagitan ng langit at lupa. Ang dagat ng dugo sa paligid ng Crimson Blood Clan Leader ay napunit sa isang iglap, at ang liwanag ay tumama sa kanya at nagpatalsik sa kanya. Isang cross-sword mark ang lumitaw sa kanyang katawan, halos mabali ang kanyang katawan. Hindi man ito tuluyang nabasag, siya ay nasugatan ng husto. Kung mas malakas ang espadang ito, hindi ba nito kayang patayin ito? Masyadong malakas ang batang ito, nakaramdam siya ng takot sa unang pagkakataon. Pinatumba ni Lin Zuan ang pinuno ng Crimson Blood Clan gamit ang isang espada, pagkatapos ay lumingon upang tingnan ang 2 Diyos ng lupa ng Crimson Blood Clan sa di kalayuan. Sinabi ko sa iyo, kayong 3 ay pupunta sa impyerno. Ang Samsara na mata ay pumutok sa liwanag. Ipatawag ang Samsara Sword. Nang marinig ang mga salita ni Lin Zuan, nagulat ang 2 Diyos ng lupa ng Crimson Blood Clan. Sila ay nahaharap sa isang mabigat na kaaway. Ang kabilang partido ay hindi na muling susulpot sa kanilang harapan. Ngunit sa lalong madaling panahon, natuklasan nila na hindi ito ang kaso. Si Lin Zuan, na nakatayo sa kawalan, ay hindi gumagalaw. Nakatingin lang sa kanila. Paulit-ulit na tumikim ang 2 land freshmen. Hindi ba gustong patayin sila ng kabilang partido gamit ang kanilang mga mata?
Anong biro? Kung gusto mong maging immortal at patayin sila sa iyong titig, inaamin nila na kaya mo. Ngunit ano ang kabilang partido? Ang kabilang partido ay isang super emperor lamang, at ang kanyang paglilinang ay mas mahina kaysa sa kanila. Gusto ba silang patayin ng kabilang partido sa kanilang mga tingin? Ito ay isang bagay lamang ng buhay at kamatayan. Ipatawag ang Samsara Sword. Ang titig ni Lin Xuan ay mas nakakatakot kaysa sa inaakala nila. Ang Samsara Eye ni Lin Xuan ay lumipad sa dalawang fragment ng Samsara Sword. Ang mundo ng anim na kaharian ay umuubo. Ang multo ng Samsara Sword ay lumitaw at sumanib sa dalawang fragment ng Samsara Sword. Doble ang kapangyarihan. Putulin. Sa isang dagandong, ang Samsara Sword ay nalaslas sa kalangitan. Ang buong espasyo ay agad na nahati sa dalawang hati. Hindi mabilang na mga tao ang natakot nang makita nila ang eksenang ito. Anong nakakatakot na espiritu ng espada, isang nakakatakot na pamamaraan ng espada ng kaluluwa. Talagang may trump card ang lalaking ito. Si Sheer Sword Immortal ay umatras sa likuran sa sandaling ito. Namamanhid ang kanyang anit. Talagang natakot siya, at hindi na siya nang ahas na kumilos muli. Ang kalaban ay may dalawang espada, na ang bawat isa ay nalampasan siya. Alam niya na isa pang Diyos ng lupa mula sa Crimson Blood Clan ang mamamatay. Nang nalaslas ang espada, ang mga ekspresyon ng dalawang Diyos ng lupa ay nagbago ng husto. Magsanib puwersa para ipagtanggol. Ang dagat ng dugo sa kanilang paligid ay naging isang napakalaking kalasag. Ngunit walang silbi. Pinatay ng espadang ito ang Diyos ng lupa sa kaliwa. Iyon ay isang lalaki na may ordinaryong hitsura at maikling buhok, ngunit siya ay napakalakas. Nagalit siya nang makita niya ang eksenang ito. Mababa ba ang tingin sa kanya ng kabilang partido? Humanap ng kamatayan. Ang kaluluwa ng dagat ng dugo. Sumabog ang dagat ng dugo sa paligid niya, at sunod-sunod na lumitaw ang mga madugong figure. Lahat ito ay malalakas na lalaki na ang kadugo ay nilamon niya. Sa sandaling ito, lahat sila ay ipinatawag niya. Ang mga madugong figure na ito ay nagdadala din ng makapangyarihang natitirang kaluluwang kapangyarihan. Bagamat ang isa sa kanila ay hindi maihahambing sa isa't isa, mayroong 10-10 milyon sa kanila ang pinagsama-sama. Tiyak na nagwawalis sa lahat. Tingnan mo kung gaano ako kalakas. Kaluluwa ng dugo, patayin. Pinatay ang mga dambuhalang kaluluwa ng dugo. Nakahinga ng maluwag ang mga tao ng Red Blood Clan nang makita nila ang eksenang ito. Alam nilang ligtas na sila sa pagkakataong ito. Dahil ang mga kaluluwang ito ng dugo ay pinalapot at nabuo ng mga makapangyarihang tao na nilamon ng mga Diyos ng lupa sa nakalipas na daan-daang libong taon. Ang kapangyarihang iyon ay ganap na lampas sa imahinasyon. Kahit gaano pa kalakas ang espada ng batang iyon, hindi niya ito kayang labanan. Boom! Sa sumunod na sandali, umalangaw-ngaw ang isang nakakabasag ng lupa. Ang mga dugong kaluluwang iyon ay nagpakawala ng malungkot na dagandong sa ilalim ng Reincarnation Sword. Hindi nagtagal, nasangkot sila sa Reincarnation at nawala. Sa isang iglap, ang kaluluwa ng dugo ay nasira. Ito ay imposible. Takot na takot ang engkanto sa lupa na gawa sa papel ang mga atake nito. Bakit napakarupok? Ito ang kanyang walang katulad na mahiwagang kapangyarihan na naipon niya sa daan-daang libong taon. Kahit na humarap siya sa isang malakas na manlalaro sa gitnang yugto ng Immortal 3, mayroon pa rin siyang kumpiyansa na makipagkumpetensya. Pero paano naman ngayon? Isang kumpletong kabiguan. Natakot talaga siya. Tumalikod at tumakbo palayo. Ngumisi si Lin Xuan. Gusto na lang niyang umalis ngayon. Hindi mo ba naisip na huli na ang lahat? Pumunta sa impyerno. Ang malamig na enerhiya ng espada ay bumagsak at nagkulong sa figure. Sumigaw ang Diyos ng lupa, at tuluyan na siyang nilamon ng lakas ng espada. Umuurong na rin ang iba. Nakakatakot talaga ang kapangyarihan ng reincarnation na ito. Kapag nababalot ito, malamang na bumagsak sila. Nang mawala ang multo ng Samsara Sword, kinabahan ang lahat. Paano ito? Nakita nila ang isang figure na lumitaw, ito ay ang Diyos ng lupa mula noong una. Walang sugat sa katawan ng Diyos ng lupa. Nakahinga ng maluwag ang pinuno ng Crimson Blood Clan at nagkunwaring misteryoso. Bulalas din ng iba, nakablock. Nakakatakot talaga ang Chishui Clan.
Lumapit ang isa pang Diyos ng lupa na may espada sa likod at sinabing, "Okay ka lang ba? Magsanib puwersa tayo." Habang nagsasalita siya, tinapik niya ang balikat ng kabilang partido. Gayunpaman, sa pagbaril na ito, ang figure ay biglang nahulog. Ano? Nataranta ang lahat. Tiningnan nilang mabuti. Bulalas ng Moon Demon Fairy. Bagamat buo ang kanyang katawan, tuluyan nang nawala ang kanyang kaluluwa. Ang kanyang kaluluwa ay nadurog. Ano, direktang sirain ang kaluluwa. Hindi mabilang na mga tao ang nagulat. Direktang winasak ng espadang ito ang kaluluwa ng isang Diyos ng lupa. Tumikim si Lin Xuan. Binawi niya ang dalawang fragment ng Samsara Sword at ipinikit ang kanyang Samsara Eyes. Muli siyang namutla. Gayunpaman, ang epekto ng espadang ito ay lubhang nakakabigla. Nang ang lahat ay tumingin sa kanya sa sandaling ito, may takot sa kanilang mga mata. Ang mga Diyos ng lupa na iyon ay patuloy na umaatres sa kanyang harapan, hindi na nang ahas na ipakita ang kanilang dating kay-abangan. Walang paraan, si Lin Xuan ay masyadong malakas. Sa ngayon, mayroon ng 3 Diyos ng lupa na nahulog sa kamay ng kalaban. Isa mula sa Tianhuang Palace, 2 mula sa Scarlet Blood Clan. Ito ang lahat ng mga matandang halimaw na nabuhay ng walang katapusang mga taon, at lahat sila ay makapangyarihang mga tao na sumikop sa mundo. Gayunpaman, sa mga kamay ni Lin Xuan, mukha siyang maliit na langgam. Sabi ko noon, mawawalan ka rin ng Diyos ng lupa. Maghintay, pagkatapos. Muling tumunog ang boses ni Lin Xuan, na nagpang-inig sa malakas na lalaki na may dalang mahabang espada. Baliw ang Crimson Blood Clan leader. Kamatayan sa korte. Ang kanyang mga mata ay namumula, at siya ay pumatay ng kasing bilis ng isang dugong demonyo. Nguso. Ang space formation na sinakyan ni Lin Xuan ay muling umatras sa likuran. Buksan ang walang hanggang lupain at lunukan ang kapangyarihan ng landas ng dragon. Ipunan ang espada ng lahat at ibalik ito. Sa sandaling ito, nawala ang kalahati ng kapangyarihan ng Dragon Dao sa Dragon Realm, na ikinatakot ng hindi mabilang na tao. Alam mo, ang mundo ng dragon ay naipasa sa loob ng 10,000 taon, at ang kapangyarihan ng landas ng dragon ay hindi mauubos. Ang Dragon Clan ay hindi kailanman nag-alala tungkol sa kapangyarihan ng Dragon Dao, ngunit ngayon sila ay medyo nag-aalala. Pagkatapos ng labanang ito, may iwan pa ba ang Dragon Power ng Dragon World nila? Tila nakikita ang mga alalahanin ng mga taong ito, sinabi ni Lin Xuan, "Huwag mag-alala, iiwan ng mga nahulog na Diyos ng lupa na ito ang lahat ng kanilang mga storage ring sa Dragon Realm, hindi ko gusto ang alinman sa kanila." Sobra na ang nakuha ni Lin Xuan. Nakakuha na siya ng 3 espada sa 9 Meridian's Divine Sword. Higit pa rito, ang labanan na ito ay salamat sa kapangyarihan ng Dragon Dao sa Dragon Realm. Kaya hindi na niya kailangan ng loot. Salamat. Nakahinga ng maluwag ang mga ninuno ng Dragon Clan. Alam mo, ang mga singsing na imbakan ng mga Diyos ng lupa ay puno ng mga kayamanan. Maaaring mayroong ilang karanasan sa paglilinang, na tiyak na mas mahalaga sa kanila kaysa sa kapangyarihan ng Dragon Dao. Ang kapangyarihan ng dragon ay wala na at maaaring makondensed muli. Hanggat tumaas ang kanilang lakas, walang magiging problema kung gayon. Sinabi nila, Mr. Lin, mangyaring huwag mag-atubiling makuha ang kapangyarihan ng Dragon Dao. Pagkatapos ay maligayang pagdating, muling lumabas si Lin Xuan. Gamit ang Jia Sword, talagang mabilis siyang nakabawi. Dagdag pa rito, naa-absorb niya ang kapangyarihan ng Dragon Path sa lahat ng bagay. Hindi nagtagal ay gumaling siya. Boss! Muli siyang lumaban sa paglabas. Sa kabila, ang mga Diyos ng lupain sa Qinguangcheng ay natakot. I rewind. Mabilis silang umatras. Sino ang nakakaalam kung sino ang ibang partido sa pagkakataong ito? Muling kumilos si Lin Xuan, na nagpabaliw sa lahat. Pakiramdam nilang lahat ay kaharap nila ang isang mabigat na kaaway. Sa sandaling ito, maliban sa Scarlet Blood Clan Chief at sa Great Wilderness Patriarch, ang iba ay nag-aalala. Dahil baka mapatay sila agad ni Lin Xuan. Urong. Napaka mapagpasyahan ni Sheer Sword Immortal. Matagal na niyang alam na hindi siya kalaban, kaya mabilis siyang umatras. Buwan Demon Fairy din gritted kanyang ngipin. Ang huling natitirang Zhu Dao ay mayroon ding napakapangit na mukha.
Dahil pakiramdam niya ay malaki ang posibilidad na kumilos ang kabilang partido laban sa kanya. Gayunpaman, hindi kumilos si Lin Xuan laban sa kanya. Pinatay ni Lin Xuan ang Crimson Blood Clan Chief. Ang isang tao sa gitnang yugto ng Third Immortal Stage ay dapat na masaktan ng husto upang takutin ang mga taong ito. Kung hindi, ang dakilang ninuno ng Great Wilderness ay hindi papayag na tanggapin ito. Para sa Blood Sword, iniwan ito ni Lin Xuan sa mga taong Dragon Clan. Ang apat na ninuno ng angkan ng dragon, kasama ang madilim na pulang dragon, ay madaling sirain ang isang lupaing walang kamatayan. Sa susunod na sandali, nagpakita si Lin Xuan sa harap ng Scarlet Blood Ancestor. Ang mahabang espada sa kanyang kamay ay lumalas ng malakas. Gusto mong mamatay. Nagalit ang pinuno ng Crimson Blood Clan. Naglakas loob ang kabilang partido na salakayin siya. Gusto siyang patayin ng kabilang partido. Anong biro? Yung iba, gumaan ang loob. Buti na lang at hindi ko sila inatake kaya nakatakas ako sa wakas. Pulang salamin ng dugo. Nagalit din ang Crimson Blood Clan leader. Umuungol siya at may lumabas na pulang salamin. Ang salamin ay kasing pula ng dugo, pumuputok ng napakalaking pagpatay na layunin. Sa banayad na alon, ang buong mundo ay naging pula. Mayroong sobrang nakakatakot na kapangyarihan na tumatagos sa hangin. Namamanhid ang anit ng mga nakapaligid sa kanya. Artifact. Ito ay isang sobrang nakakatakot na salamin. Hindi ko inaasahan na gagamitin ito ng kalaban ng ganoon kabilis. Hindi na maganda ang sitwasyon. Ginamit ni Lin Xuan ang Liangyi swordsmanship para makipagkumpetensya sa kanya. Ang madugong liwanag at ang kanyang yin-yang sword ay nagbanggaan, na nagdulot ng dumadagandong na tunog. Patuloy na kumilos si Lin Xuan at pinatay siya. Pumunta siya sa harapan ng pinuno ng Crimson Blood Clan. Ang tatlong lasa ng tunay na apoy ay naging 9 na araw, umiikot sa pagitan ng langit at lupa, sinusubukang pawiin ang mga dagat na ito ng dugo. Ang pinuno ng Crimson Blood Clan ay malamig na sumangot, ang mundo ng dugo. Ang kanyang Blood God Mirror ay namumukadkad ng napakalaking liwanag, at pagkatapos ay nagpinta ng mundo ng dugo, na binalot si Lin Xuan dito. Sa isang putok, isang madugong multo ng mundo ang lumitaw sa pagitan ng langit at lupa. Si Lin Xuan ay nakulong. Nang makita niya ang eksenang ito, tumawa ng malakas ang Crimson Blood Clan leader, talagang mamamatay ka. Tapos na, nababalot ng kapangyarihan ng artifact, patay na talaga ang batang ito sa pagkakataong ito. Kahit na mas malakas siya kaysa sa amin, hindi pa rin siya kalaban para sa isang malakas na tao sa gitnang yugto ng Third Immortal Stage. Sa wakas malulutas natin ito. Ilang iba pang Diyos ng lupa ang nag-uusap tungkol dito. Malamig na sumangot si Lin Xuan, sinusubukang bitag ako. Ikaw lamang. Mag-transform sa isang dragon. Sa isang dagandong, binalot ng Dragon Sword Soul ang kanyang katawan, at ang buong katawan ni Lin Xuan ay naging isang walang katulad na banal na espada. Kasabay nito, ginamit din niya ang kapangyarihan ng espada ng mga armas. Gawing mas malakas ang pag-atake. Nakipaglaban siya patungo sa mundo ng dugo. Isang tunog na nakakabasag ng lupa ang tumunog, ang mundo ng dugo ay yumanig ng husto, at ang lupa sa loob ay gumuho. Sirain ang lahat. Boom boom. May mga bitek dito at kumalat sa paligid. Napasinghap ang mga tao sa paligid niya nang makita ang eksenang ito. Paano kaya ito? Masisira kaya ng lalaking ito ang mundo ng dugo. Ang pinuno ng angkan na may pulang dugo ay bumulwak kaagad ng isang subaw ng dugo, at ang kanyang mukha ay naging sobrang pangit. Halos lumuwa ang kanyang mga mata. Damn it, may mga bitek. Hindi ako naniniwala. Mabaliw niyang ginamit ang Blood Mirror para patatagin ang mundo ng dugo. Kasabay nito, gumawa siya ng selyo sa kabilang palad niya at sumigaw sa malamig na boses, ibahin mo ito para sa akin. Sa loob, maraming apoy na pulang dugo, na maaaring magsunog ng mga tao hanggang maging abo. Ang napakalaking apoy ng mundo ay sumugod patungo kay Lin Xuan, sinusubukang bugbugin siya hanggang maging abo. Galit na umungol si Lin Xuan, tatlong magkakasunod na laslas sa langit. Nagwalas siya sa lahat ng direksyon. Ang mga apoy sa paligid ay patuloy na napatay, at ang mundo ng dugo ay muling yumanig ng marahas. Sa susunod na sandali, nadurog siya. Mabilis na lumabas si Lin Xuan mula sa loob. Pinatay niya ang pinuno ng Crimson Blood Clan.
Nagulat na ang Crimson Blood Clan leader at nagsuka ng dugo, ngayon nang makita niya ang eksenang ito, mas lalo siyang natakot. Pinaandar niya ang Blood Mirror at pinasabog ito ng malakas. Sa sobrang lakas, nagbanggaan ang dalawa, parang malawak na karagatan. Sa paglipas ng 9 na araw, umatras silang dalawa. Si Lin Xuan ay nakipaglaban sa hangin, ang dragon ay ibinaba ang kanyang buntot. Ang Crimson-Blooded Patriarch ay umatras ng 5 hakbang at nadurog ang lupa, ang kanyang ekspresyon ay naging sobrang pangit. Damn it, paanong wala siyang gagawin sa kabilang partido? Sa isang dagandong, muli siyang sumugod. Ang dagat ng dugo sa paligid niya ay kumalat, at nagsimula siyang sumipsip ng dugo ng mga patay na Diyos ng lupa. Nilamon ng dagat ng dugo ang lahat, at ang kanyang lakas ay mabilis na lumakas. Kahit nasa dagat ng dugo, maraming mga figure ang lumitaw. Ang dating Blood Sword Immortal ay gumamit ng Blood Soul Kill. Pero kung ikukumpara sa Blood Sea sa sandaling ito, mas mahina ang kalaban. Sa sandaling ito, ang dagat ng dugo ng Crimson Blood Clan leader ay tunay na nakakatakot. 36 na figure ang lumitaw mula sa loob. Ang 36 na figure na ito ay nakatayo doon, bawat isa ay lubhang nakakatakot. Mayroon silang madugong walang kamatayang rune sa kanilang mga katawan, na patuloy na pinupuno ang hangin. Sa sandaling ito, muling namuo ang isang mundo, ngunit hindi nito nabitag si Lin Xuan, ngunit direktang lumabas mula sa dagat ng dugo. Ang pulang dugong patriarka ay naging pinuno ng mundong ito. Nagulat ang mga tao sa paligid, natuklasan nila na ang mga makapangyarihang tao sa loob ay nasa antas ng mga Diyos ng lupa. Sa madaling salita, pinatay din ng Crimson Blood Clan leader ang mga Diyos ng lupa. Grabe naman. Ang mga taong iyon ay may manhid na anit. Nahaharap sa gayong nakakatakot na pag-atake, si Lin Xuan ay bumuo ng isang selyo at ang Tai Chi diagram ay lumitaw at kumalat sa paligid. Muli niyang tinamaan ang mga sword point, yin at yang. Sa ilalim ng Tai Chi diagram, lumilitaw ang isang yin at yang na landas ng buhay at kamatayan. Sa sandaling ito, patuloy na lumaki ang diagram ng Tai Chi, na sumasaklaw sa 9 na araw, at tila naging mundo ng yin at yang. Ang isang yin at isang yang ay ang orihinal na enerhiya ng mundo. Nakakatakot talagang makita itong nagbago sa sandaling ito. Ang dalawang mundo ay dumaan sa isa't isa, patuloy na nag-aaway at nagbabanggaan. Kasabay nito, nagpadala si Lin Xuan ng mensahe sa Dark Red Dragon, na humihiling sa kanila na kumilos. Ang Dark Red na Divine Dragon ay nagpakawala ng napakapangit na space formation, direktang umatake sa Blood Knife. Kumilos din ang ilang ninuno ng Dragon Clan. Sumiklab ang digmaan. Gusto mong mamatay. Nagalit ang pinuno ng Crimson Blood Clan. Hindi niya inaasahan na ang target ng kabilang partido ay ang Crimson Blood Clan pa rin. Hindi siya nakatiis. Gusto niyang patayin ang Dragon Clan, ngunit nakulong siya ni Lin Xuan. Malamig na sabi ni Lin Xuan, at sumayaw ang enerhiya ng espada, na nagiging hindi mabilang na mga higanteng dragon. Kasabay nito, inactivate niya ang Bingzi Sword. Sa pagkakataong ito, naabsorb niya ang kapangyarihan ng 15 Dragon Veins at itinaboy ang espada ng buong lakas. Ang mga Diyos ng lupa na iyon ay orihinal na gustong salakayin ang Dragon Clan, ngunit sa ilalim ng kontrol ng Sword of Weapons, ang kanilang mga sandata ay nagsimulang manginig ng marahas at lumapit sila sa kanila upang patayin sila. Ang mga Diyos ng lupa na iyon ay mabilis na lumaban na parang nakaharap sa isang malakas na kaaway. Maging ang Crimson Blood Clan leader ay nagulat dahil nalaman niyang nanginginig ang kanyang Blood God Mirror. Nabasag ng bumabagsak na liwanag ang kanyang mga balikat. Nanginginig ang kanyang katawan at muntik na siyang mahulog sa dagat ng dugo. Nabigla talaga siya. Nakakatakot ba itong 9 Merid Ian's Divine Sword? Kahit na ang kanyang artifact ay maaaring kontrolin. Sa pagitan ng langit at lupa, mayroong walang kapantay na katahimikan. Pagkaraan ng ilang sandali, may mga bulalas ng pagkagulat. Napatingin sila sa eksenang nasa harapan nila at hindi makapaniwala. Hindi nila inaasahan na ang nasugatan ay ang Crimson Blood Clan leader. At pagkatapos gamitin ang artifact, nasugatan talaga siya. Ito ay hindi kapanipaniwala. Alam mo, nang makita nila si Lin Xuan na nababalot ng mundo ng dugo, inisip nilang lahat na patay na si Lin Xuan.
Sa kanilang pananaw, ang pagiging bata at walang kabuluhan ay palaging hindi katanggap-tanggap. Ngunit kahit saan mo ito inaasahan, ang sitwasyon ay sumailalim sa mga pagbabago sa lupa. Nagulat din ang mga tao ng Dragon Clan. Nagagawa silang gugulatin ni Lin Xuan sa bawat pagkakataon. Ang madilim na pulang dragon ay nagtaas ng ngiti sa kanyang mga labi. Natural na alam niya na si Lin Xuan ay hindi matatalo ng ganoon kadali. Sinundan niya si Lin Xuan, nakipaglaban sa lahat ng paraan, at nasaksihan ang maraming walang kapantay na labanan. Bagamat mapanganib ang labanang ito, naniniwala ang Dark Red Dragon na maaaring manalo si Lin Xuan. Sa pag-iisip nito, umungal siya, lahat, patayin ang taong iyon ng mabilis. Mabilis na inatake ng 4 na ninuno ng dragon ang kanyang katuwang na dugo. Sumiklab muli ang digmaan. Ang porma sayo ng Dark Red na banal na dragon ay naging napakalakas sa sandaling ito, at mayroong isang aura na maaaring tumalon sa lahat ng edad, na tumatagos sa paligid. Kaagad siyang nagtipon ng 12-dosenang mga porma sayo ng pagpatay, na natatakpan ang kalangitan at ang lupa. Gupitan ang langit. Napakapangit ng ekspresyon ni Zhu Dao. Mabilis lang siyang nakaiwas. Hindi siya naglakas loob na lumaban. Pero napakaraming tao talaga sa kabila, at sa isang iglap nataman siya ng malakas. Gusto niyang humingi ng tulong, ngunit ang ibang mga Diyos ng lupa ay natakot kay Lin Xuan. Nang matauhan sila, malamig na sinabi ni Lin Xuan, papatayin ko ang sinumang maglakas loob na gumalaw gamit ang aking espada. Hindi mo nais na mamatay sa mga kamay ng iyong sariling mga armas. Ang tinig ni Lin Xuan ay bumulaga sa maraming Diyos ng lupa. Wala nang maraming Diyos sa lupain na nabubuhay ngayon. Tumingin muli si Lin Xuan sa Crimson Blood Clan leader. Sa susunod na sandali ay huminga siya ng malalim. Muli niyang hinigop ang kapangyarihan ng Dragon Dao at itinulak ang Soldier Sword ng buong lakas. Sa lahat ng direksyon, ang walang katapusang kawalan ay umindayog, at ang mga bundok at mga ilog ay tumaas sa kalangitan, na nagiging matalas na mga espada. Ang mga sandata na nasa kamay ng iba pang mandirigma ay nanginginig din ng husto. Hindi maganda. Maging ang ninuno ni Dawang ay nahaharap sa isang mabigat na kalaban, orihinal na gusto niyang kumilos, ngunit nang maramdaman niya ang kapangyarihan ng espada, mabilis siyang dumpensa. Nakakahiya talaga na tamaan ka ng sarili mong atake. Lahat ay natakot. Ang kapangyarihan ng Dragon Dao sa katawan ni Lin Xuan ay lumalakas at lumalakas. Pagkaraan ng 9 na beses, sa wakas ay ginamit muli ni Lin Xuan ang espada ng digmaan. Magandang pagkakataon. Galit na umungal si Lin Xuan, at pinakawalan niya ang Dragon-defying Sword Soul at pinagsama ito sa dulo ng Dragon Sword. Ang kapangyarihan ng walang hanggang lupain ay ganap na sumabog. Ang malaking Dragon Sword ay tumaas sa langit at naging isang banal na dragon, sumasayaw sa pagitan ng langit at lupa. Putulin. Ang espadang ito ay hamampas pasulong. Kasabay nito, pinalibutan din ng espada ng mga sundalo ang dulo ng Dragon Sword. Ang sandata na ginamit ni Lin Xuan sa pagkakataong ito ay hindi kinokontrol ang mga sandata ng ibang tao, ngunit pinalakas ang kapangyarihan ng kanyang sariling mga sandata. Kaya't ang espadang ito ay mas malakas kaysa noong siya ay nasa kanyang limitasyon. Nang bumagsak ang enerhiya ng espada, direktang nabasag ang espasyo at naging hindi mabilang na mga bitik, na kumalat patungo sa 4 na linggo. Ang mga nakapaligid na Diyos ng lupa ay labis na natakot kaya't sila ay patuloy na umatras. Siguradong masisira sila ng espadang ito. Masyadong malakas. Pagkatapos ng espadang ito, may babagsak pa bang ibang Diyos sa lupa? Nang makita ng Red Blood Clan leader ang eksenang ito, umungal siya ng baliw. Ang dagat ng dugo sa paligid niya ay patuloy na sumabog. Gumawa siya ng mga selyo gamit ang kanyang mga kamay, at ang kanyang bilis ay mas mabilis kaysa sa kidlat. Umalangaw-ngaw sa buong mundo ang malamig na boses. Ang dagat ng dugo ay yumanig sa loob ng 9 na araw. Sa tabi niya, sunod-sunod na lumitaw ang mga madugong rune. Ito ang mga kapangyarihan ng immortalidad. Patuloy silang kumakalat. Ang nakapalibot na dagat ng dugo ay umaalingaw-ngaw, nagwawalis sa lahat ng direksyon, at isang figure ang lumitaw sa dagat ng dugo. Ito ay isang madugong figure, na parang naglakbay sa sinaunang panahon at espasyo. Nakatayo siya doon na parang isang malaking bundok.
May isang sinaunang damit panlaban sa ibabaw nito, isang kalasag sa kanyang kamay, at isang dagwang espada. Namumulaklak na may misteryosong kapaligiran. Nang makita nila ang eksenang ito, labis ding nabigla ang mga tao sa kanilang paligid. Mukhang sinusubukan din ng Crimson Blood Clan leader ang kanyang makakaya. Sa lahat ng lakas ng malalakas na lalaki sa gitnang yugto ng Immortal 3, ginamit nila ang sobrang lihim na pamamaraan ng Sub-Blood Clan. Ang kapangyarihan ay hindi maisip. Nagtataka ako kung sino ang mas malakas sa suntok na ito. Nang makita ni Lin Zuan ang eksenang ito, malamig siyang ngumuso. Wala siyang takot. Buong lakas niyang ginalaw ang malaking dragon sword at nilaslas ito ng malakas. Sa walang talo na kapangyarihan, inatake niya ang madugong figurang ito. Boom! Nayanig ang langit at lupa, nabasag ang sanlibutan. Mabilis na kumalat ang mga bitek sa kanilang dalawa. Ang dagwang figure ay umungal at gumamit ng isang kalasag upang labanan. Ang dagwang espada ay tumama ng malakas. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng malaking dragon sword ay mas nakakatakot, at direktang hinaipan nito ang dagwang espada. Hindi lang iyon, may mga bitik talaga sa dagwang kalasag. Nagsimulang kumalat. Boom boom. Nagsimulang gumuho ang dagwang kalasag. Boom boom boom. Hindi nagtagal, ang dagwang kalasag ay nabasag at naging hindi mabilang na dagat ng dugo, na nakakalat sa lahat ng direksyon. Mabangis na nahulog ang malaking dragon sword na may mas malakas na poster. Hinampas niya ang dagwang figure. Ang madugong figurang ito ay tinamaan, at patuloy siyang umatras, dinurog ang dagat ng dugo. Ang pinuno ng angkan na may pulang dugo sa ibaba ay nagsusuka ng dugo. Imposible. Natigilan siya. Paanong hindi niya kayang labanan ang multo ng Blood Ancestor na kanyang tinawag? Ito ang kanyang buong suntok. Hindi ako naniniwala. Fusion. Ang red-blooded patriarch ay umungal, at siya ay bumangon sa himpapawid, sumanib sa sagradong malabundok na figurang ito. Boss! Ang kanyang mga mata ay sumambulat sa sobrang lamig na liwanag, at muli siyang pumatay. Napatingin ang lahat sa eksenang ito nang may labis na pagkagulat. Anong klaseng labanan ito? Napakalakas nito na tuluyang nalampasan sila. Boom! Pagkatapos ng isang suntok, gumuho ang langit at nilamon ng enerhiyang bagyo ang lahat. Wala nang ang makikita yung mga yun, maghihintay na lang. Napakahalaga ng labanang ito. Kung matalo ang Crimson Blood Clan leader, hindi talaga sila mangangahas na umatake. Pagkaraan ng mahabang panahon, unti-unting nawala ang enerhiya sa harapan. Mabilis na tumingin ang lahat sa harap. Natuklasan nilang nawala na ang matangkad na figure. Mayroon lamang ilang dagat ng dugo na nakapalibot dito. Naglaho ang mga figure ni Lin Zuan at ng Crimson Blood Clan leader. Kung tungkol sa mga tao, hindi ba silang lahat ay mamamatay ng sama-sama? Imposible, hanapin mo agad. Ang kanilang mga kaluluwa ay nagmadaling lumabas sa napakaraming bilang, sinusubukang hanapin. Sa oras na ito, isang figure ang sumugod mula sa sirang dagat ng dugo. Yung batang yun, hindi mabilang na mga tao ang sumigaw pagkatapos itong makita. Ang lokong Diyos na iyon. Oo, si Lin Zuan ang lumabas. Ang kanyang mukha ay mapatla at may mga bitik sa kanyang katawan. Lalong nabali ang kanyang kanang kamay, at nagsilabasan ang mga buto. Gayunpaman, ang mga pinsalang ito ay hindi nakamamatay. Nakatayo siya doon na may sobrang solemn na ekspresyon. Lumabas na ang baliw na Diyos na ito, paano ang Crimson Blood Clan leader?